Sige, magandang gabi sa inyong lahat at welcome ulit sa Parabellum. Tulad ng nakikita ninyo, na yung gabi ay marami tayong mga bisita. May nagtatanong kung kakayanin ba ni Moro. Hindi ba niya kakayanin? Kakayanin ni Moro. Narito tayo at laban tayo hanggat may koneksyon dahil syempre, palaging nasa labas siya kaya ang koneksyon. Depende kasi yun sa lugar, kaya ganun. Salamat kina Eduardo at Daniele sa pagpunta dito. Simulan na natin agad. Samantalayin natin habang maayos pa ang koneksyon ni Daniele. Mamaya darating din sina Generali, Capitini, Giorgio, Arfaras. Pinag-uusapan nga namin kanina sa waiting room kasama si Fontana ang balitang ito. Ibig sabihin, binawi ng mga bansa sa Golpo ang mga restriksyon na ipinataw lang nila kahapon. Ayan, maaari basahin ang senyas na ito bilang isang pagtatangka. 24 na oras nang nakalipas na umiiwas sa muling pagsabak na Amerika. At ngayon, marahil dahil sa pamimilit, bumalik sila sa pagbubukas. Dahil kung wala ang pagbubukas na yon, hindi nila magagawang ituloy ang mga operasyon na maaring gustong ipagpatuloy ni Trump. Balita 1 oras pa lang ang nakalipas, kaya sariwa-sariwa pa. Tatalakayin pa ang isa pang balita kasamang lahat ng satellite images at malalaki doon. Isang artikulo na lumabas na talaga namang interesante mula sa Washington Post kung saan halos makikita sa satellite images na mas maraming military resources ng US ang tinamaan ng Iran kaysa sa naiulat. Sa katunayan, merong censorship na ipinataw ng gobyerno ng Amerika sa dalawang kumpanya na gumagawa ng satellite images kahit pa ito ay commercial. Merong hinihinging ganon. Hindi naman talaga sinensor pero pinagpaliban nila ang paglalatala nito hanggang matapos ang digmaan. Kumbaga ipapalabas lang pagkatapos. At ang bagay na ito ay nagpapakita na sa madaling salita, mas marami talaga silang natanggap na pinsala kaysa sa kanilang inamin. Makikita ito sa lahat ng satellite images at sa artikulo na may mga sanggunian. Mas malaki pa ang pinsala kaysa sa sinasabi ng mga Iranian. Iyan ang sinasabi ng artikulo, na ito rin na interesante, sa madaling salita. Ibinapakita nito ang laki ng gastos ng digmaan. Ilang araw na ang nakalipas, sinuri ko rin ang gastos na lumampas sa 200 bilyon. Kasama ang pinsala at operasyonal na gastusin. Ayan, dumating na rin si Giorgio. Ayan sa Amerika dahil patuloy na sinasabi ni Trump na sinira nilang marina, na ginawa nila ang gusto nila at araw-araw niyang inihahayag ang pagbubukas ng kipot. Pero hindi naman talaga ganon. Hita rin ang mga negosasyong dumaraan sa Pakistan ng palihim ay baka may impluensya rin ng China. Pag-uusapan natin ito dahil kakaibala doon ito nangyayari. Ang publiko sa Amerika, paano nila tinatanggap itong patuloy na pagbabago-bago ni Trump? Napanood ko ang mga pinakamalalaking, sabihin na natin, programa sa Amerika. Pati na rin yung medyo satiriko. At lahat sila, syempre, ay sobrang sarkastiko. Tungkol kay Trump, patuloy pa rin nilang sinasabi. Panalo tayo sa bawat sandali, malapit na tayo sa koneksyon, naniniwala ang mga tao sa atin, may debat sa Amerika tungkol dito. Napangtanto ba nila na naging deadlock na ito? Sige, Daniele. Pakinggan mo, sige. Daniele, rinig mo ba ako? Okay. Hindi mo naririnig si Daniele. Daniele? Presidente, Naririnig ko na kayo. Naririnig niyo ba ako? Oo, naririnig ka namin. Sige. Tinanggal ko ang video dahil mahina ang signal dito. Nasa Paris ako, bukas ay pambansang pista kasi hindi tulad sa Moscow, sa kanlurang Europa ay ipinagdiriwang ang 8 ng Mayo ang pagtatapos na 2 digmaang pandigdig sa Europa. Kaya ang impresyon ko, pati na rin sa mga balitang binanggit mo, ay si Trump, ayon din sa ilan sa mga Republican sa Kongreso, ay napasok sa isang sitwasyon na hindi niya talaga kayang takasan. Ibig sabihin, lahat ng sumusubaybay sa iyong channel ay maaalala na noong 2015 si Obama ay gumawa ng kompromiso, gaya ng lahat ng kompromiso.
may mga limitasyon at benepisyo. Na si Trump, pagkapanalo pa lang niya sa halalan ay pinabagsak agad ang kompromisong yon. At sa madaling salita, ang impresyon sa Washington ay si Trump mismo ang naglagay sa sarili niya sa posisyong bumalik sa eksaktong kompromisong nahanap ni Obama kung hindi man mas malala pa. Alam nating lahat na ang rehimen, taliwas sa sinabi ni Trump, pati na rin ni Netanyahu, ay hindi bumagsak. Hindi bumagsak ang rehimen. Ang rehimen ay naging mas radikal, lampas pa sa sinasabi ni Trump na winasa pa raw niya ang Navy nila at iba pa. Pati si Rubio, narinig niya siya kamakailan sa press conference, sinasabi niyang pinalubog daw natin. Sa totoo lang, kahit konting effort lang, parang tirador lang, sapat na para isara ang kipot ng Ormuz at mga merkado kahit anong galaw nila. Pataas baba, hindi talaga sila makapaniwala sa kompromiso. May isa pang bagay na pinag-iisipan na talaga ng buong Washington kasi kaunti na lang ang natitira. Dalawang bagay. Una, si Trump pagkatapos niyang ipagpaliban ito, kailangan na niyang pumunta sa Beijing at maghanap ng kompromiso kasama ang mga Tsino. Ang mga Tsino ang nagtulak sa mga Iranian na maghanap ng kahit kaunting tigil putukan kahit papaano. Sa totoo lang, tinutulungan ng mga Tsino ang kanilang sarili, pero pati na rin si Trump na makahanap ng paraan palabas sa isang napakalaking gulo na pinasok nila ni Netanyahu. Ang isa pang bagay na hindi ko nakikitang pinag-uusapan ng mga Italianong media pero napakahalaga ay sa loob ng ilang araw ay magkakaroon ng aktwal na pagpapalit ng namumuno sa Federal Reserve. Ito ang isa pang punto na napapahirap kay Trump. Bakit? Naalala niyo na nung kampanya, nagsimula siya ng matinding pagtulig sa kay Powell, ang pinuno ng Federal Reserve. Ang gobernador ay sinabihang ibaba ang interest rate. Dahil may midterm elections ako at kailangan kong pababain ang gastos sa pangungutang para sa mga botanteng Amerikano. Hindi lang magaganap ang pagpapalit sa loob ng ilang araw, kundi mas lalong nagiging malinaw na kahit ang bagong pamunuan na kailangan ng Fed ay hindi rin magagawang ibaba ang mga interest rate. Siyempre, pero alam ng mga nanonood sa channel mo na halos doble na ang presyo ng gasolina. Naalala ko noong kampanya, sinabi niyang gawing kalahati ito. Hindi lang niya ito napababa ng kalahati, kundi sa ilang bahagi ng Estados Unidos kung saan mas mahal talaga tulad ng sa California, may mga nagpost pa ng screenshot na umaabot sa 6 euro kada galon. Isipin ninyo, ang layunin ay dalhin ito sa mahigit 2 hanggang 2.6 na dolyar kada galon na mapababa sa mahigit 2 dolyar kada galon. Huling bagay. May isang sitwasyon na gusto kong ipaalam sa inyo, pati na rin sa opinyon ng publiko sa Israel, pati na rin sa bahagi, pahintulutan mo akong gamitin ang termino ng sentro kanan, kaya pati na rin sa mga sumusuporta karaniwan kay Netanyahu at sa kanyang gobyerno sa panahon ng kampanya sa eleksyon. Nagsisimula na ring magtanong ng parehong tanong tulad sa Washington. Pumasok ba tayo para magpalit ng rehimen? At hindi naman ito nangyari. Ang Iran ay nananatiling Tehran na 2 oras lang ang layo ng lipad mula Tel Aviv. Ang pasilidad ng mga misil na siyang talagang pinaka-nakababahala ayon sa American Intelligence ay nabawasan ng kalahati pero gayunpaman hindi pa rin maayos ang sitwasyon. At ang Lebanon? Ang Lebanon ay nanganganib na maging isa na namang walang katapusang kwento katulad ng sa Gaza. Nakita nyo sa Gaza na si Hamas kahit ngayong umaga ay kinumpirma na hindi nila planong isuko ang armas at patuloy pa rin silang namumuno sa malaking bahagi ng strip. Ang Hezbollah ay tumatanggap ng malalaking dagok pero sa totoo lang patuloy pa rin silang nakakapinsala sa mga Israeli. Kaya meron kang sitwasyon kung saan si Trump at inuulit ko pati si Netanyahu ay nasa isang sitwasyon na pinasok nila pero hindi na nila kayang makalabas. May ilan, nakita nyo naman, na nagkumpara. Si Putin na pupunta sana sa Kiev at sa loob ng 3 araw ay makukuha na niyang lahat pero sina Trump at Netanyahu ay pumasok sa isang sitwasyon kung saan nanghanganib silang maipit. Kahit na magdeklara ka ng tigil putukan, may panganib pa rin na bigla na lang may magsimulang humarang ulit. May isa pang huling bagay, nakita mo rin, may malakas na kritisismo mula sa maraming bansa sa Golpo laban sa mga patakaran ni Trump.
Dito may pagkakaiba dahil ito ay dulot ng magkakaibang interes na konektado sa geostrategic na posisyon pati na rin sa katotohanang hindi na protektahan ng mga Amerikano ng mga base militar ng Amerika at pati ng patakaran ng Amerika ang mga ekonomiya ng Golpo. Pinakamasama ang magsimula ng digmaan at hindi ito mapanalunan. Sa totoo lang, si Trump na wala ring lakas ng loob na tawagin itong digmaan dahil kung gagawin niya yon, kailangan niyang aminin na lumampas na siya sa itinakdang 60 araw ng digmaan ayon sa batas. Sinabi mo rin, tinatawag niya itong espesyal na operasyon na pati ang medyang Amerikano ay nagsisimula na ring magsabi niyan. Narinig ko na rin ang tungkol sa espesyal na operasyon, yung hindi magawang ipagdiwang ni Putin sa ikasyam dahil may mga drone na dumating sa Red Square. Ayun, yun lang. Yung sabi ni Pesko na hindi nila ipinagdiriwang dahil sa terorismong Ukrainian, parang kalokohan lang talaga para sa akin. Di ako naniniwalang tatargetin ng Ukrainians ang Red Square sa ganung pagkakataon. Sa totoo lang, mahirap gawin ng parada na yon, kaya siguro ayaw na nilang ituloy at naghahanap na lang ng ibang dahilan. Habang nagsasalita ka at nag-usap kay ni Eduardo, sa background, tinitingnan namin ang mga balitang mabilis lumalabas. May mga pagsabog sa pantalan ng Bandar Abbas ayon sa iba't ibang ahensya. Naghihintay ako ng kumpirmasyon mula sa isang mas mapagkakatiwalaang ahensya. Iniulat na ngayon ng Reuters mga 15 minuto nang nakalipas na sinabi ng Iranian news agency na Fars na ilang tunog kasabay ng mga pagsabog ang narinig malapit sa lungsod ng Bandar Abbas. Hindi pa rin tukoy ang pinagmulan at lokasyon ng mga tunog na ito. Kaya hindi pa talaga alam kung ano yun, habang kumakalat na ang lahat ng mga teorya ng sabuatan na sinasabing ang mga Israeli ang umatake para guluhin ang lahat. Giorgio, nandiyan ka ba? Buhay ka pa ba? At nakikibaka kasama namin? Tingnan natin kung buhay pa si Giorgio. Isang mahalagang punto para sa akin. Pinanood ko yung diskusyon ni Trump kasama ang media at BP. May interesting na punto. Sinabi niya, ayaw niyang hintayin ang pagtatapos ng tigil putukan. Pero inamin niyang digmaan ito. Kaya parang kinokontra niya sarili niya. At ito ay kinuha ng maraming American media bilang pagtatangkang itago rin ang gastos at pinsala ng digmaang ito. Halatang sensura. So dahil mukhang wala si Giorgio, may message siyang kumuna siya sa WhatsApp. Samantala, kung gusto mong ituloy, Eduardo, ang usapan tungkol sa mga tinamaang kagamitang militar na Estados Unidos kasamang lahat ng satellite images. Alam ko na nag-post ka sa X, gumawa ka rin ng recap tungkol sa kwentong ito. Nagiging mas mataas ang gastos na eksaktong konektado sa sinabi ni Daniele. Ibig sabihin, napapansin na ng ibang bansa na ang pag-host ng mga base ng Amerika ay hindi nagbibigay ng anumang proteksyon. Sa halip, lalo pa nitong inaakit ang atake. Oo, magandang gabi sa inyong lahat. Tulad ng tama mong sinabi, May lumabas na kumpirmasyon tulad ng nakikita ninyo mula sa mga mapagkukunan na hindi galing Iran kundi mula sa mga kanluraning media tungkol sa laki ng pinsalang na idulot sa aktibong yugto ng digmaang ito. Na sa ngayon ay tila natigil at alam na natin ito, nabanggit ko na rin ito sa X. Nang malaking bahagi, marahil ng pinakakapansin-pansing bahagi. Tungkol sa mga pinsalang ito, check na matatandaan ninyo na pag-usapan na rin natin ito sa mga naunang live. Tungkol sa mga napakahalagang target na tinamaan, tulad ng mga battery ng depensang antibalistic, radar, at maging Komando et. control. May feedback, hindi ko alam kung pwede ako. Hindi, ayos lang, wala. Sinasabi ko na karamihan sa mga mahalagang pinsalang ito ay alam. Pero ang lumalabas sa pinakabagong investigasyong ito, na gaya ng sinabi, ay gumagamit ng mga satellite images. At oo, sandali lang, nabanggit na ni Mirko kanina, ang usapan tungkol sa satellite images sa labang ito ay hindi basta-basta. Dahil ipinataon ng Estados Unidos ang paghinto sa pagpapalaganap ng satellite images, hindi nagtagal matapos magsimula ang labanan. Malinaw na mula sa mga ahensya at mga kumpanyang malapit sa kanila. Sa kabila nito, nagawa namin magdokumento at gaya ng nakikita ninyo, pati na rin ng iba, na magdokumento ng napakaraming pinsala.
at nagbibigay ito ng impormasyon. Ibig sabihin, ngayon kahit ang Estados Unidos ay hindi na talaga kayang pigilan ng OSINT at lalong hindi ang intelligence ng mga kalabang bansa. Isipin ninyo, hindi lang access sa satellite images mula sa sarili nilang sistema, pati na rin halimbawa ang China o Russia na may sarili ring constellation ng satellite. Pero pati na rin ang paggamit ng mga reconnaissance satellite para kagaya sa kasong ito, sabihin na nating matukoy kung naging matagumpay ang mga pag-atake o hindi. Sa madaling salita, kahit ang mga mas maliliit na bansa o hindi mga makapangyarihang bansa ay maaring magkaroon ng access sa napakalawak na hanay ng mga commercial satellite images o medyo madali, ng satellite images mula sa mga bansang sabihin na nating kaibigan. Mahalaga ang impormasyong ito dahil sa mga sanggunian makikita ninyo ang buong artikulo at ang lawak ng pinsala. Pero marahil lang dapat nating pag-isipan ay na kahit ang malaman kung gaano karaming pinsalang nagawa ay hindi rin basta-basta kahit para sa mga umaatake. Ayon kay Mirko, mukhang mas malaki pa ang pinsalang natuklasan kaysa sa inangkin ng Iran na isang mahalagang impormasyon. Pero tungkol dito, sa tingin ko, kailangan pang pag-isipan ng mas malalim dahil isa pa sa mga malalaking, sa palagay ko, masasabi nating pagkatalo ng operasyong ito ng Estados Unidos hanggang ngayon. Ay kahit matapos lahat bukas, ang Iran na yon ay alam na ang mga armas nito tulad ng mga missile, drone, cruise missile, ballistic missile, at long-range suicide drone. Mas alam na ngayon ng Iran kaysa dati kung aling mga armas ang gumagana, gaano ito ka-epektibo, aling mga depensa ang kayang pasukin, at alin ang hindi madaling pasukin. Basis sa nakikita, alam na ng Iran na may potensyal itong panakot kung gagamitin ulit ang dami ng conventional na armas na epektibo kahit laban sa Estados Unidos. Sa isang hinaharap na labanan, halimbawa, kaya para sa akin, ito ay Dalawang bagay din, Eduardo, na mahalaga para sa akin. Nang sumagot sila sa Israel, hindi eksakto ang mga pag-atake. Naalala mo ba nung ginawa ang pagsusuri at dumating pa si Eduardo mula sa malayo? O kaya naman, karamihan sa mga satellite images na nakikita natin tungkol sa mga base sa Golpo ay napaka-eksakto. Walang mga craters na basta-basta lang at babolpo. Ipinapakita nito na sa regional na antas, mas delikado sila kumpara sa isang palitan ng mga atake laban sa Israel. ito ay dahil sa aking pananaw sa magkaibang paggamit ng iba't ibang mga sandata. Kapag umatake ang Iran, sa madaling salita, nagpapakawala ito ng mga misil laban sa Israel, maaari itong magpakawala ng mga medium-range ballistic missile sa totoo lang. At sa isang banda, mas mahirap itong salugin o harangin ng depensa, mas mahirap talaga. Pero sa kabilang banda, mas hindi rin ito eksakto o tama sa target. Dahil, sa simpleng salita, sa mga pagkakamaling naiipon sa paggiyan ng misil sa ganong kalayuan at iba pa. Kasama rin ang paggamit ng mga drone, kakatalasan na inaharang ng Israel, kaya hindi rin ito ganong mahalaga. Pero pati drone, sa ganong kalayuang distansya, ang tanging magagamit mo talaga ay ang gabay, sabihin na nating GPS o katulad ng GPS, na madali namang maisturbo o ma-jam at kung ano-ano pa. Samantalang sa Golpo, at dito ko tatapusin ang paksang ito, sa Golpo ay malaki pa rin ang distansya pero mas maikli. At ang Iran ay maaring gumamit ng mas malawak na hanay ng mga armas na mas eksakto at mas mura rin kung tutuusin. Ang mga parehong ballistic missile na ginagamit ng Iran sa Golpo ay mga missile na, sabihin na nating, maikling saklaw. Tapos, sige, may mga kategorya pa. Pwede nyo tingnan kung hanggang ilang kilometro ang naabot nila. Pero sa totoo lang, ang mga missile na yon ay hindi lang mas mura, kundi mas eksakto rin. Bukod pa rito, may limitadong bilang ang Iran ng mga short-range missile na eksakto na maaaring gamitin nila laban sa mga barko. Sa madaling salita, meron pang mas limitadong kategorya pagdating sa bilang ng mga short-range ballistic missile. Mayroon talaga silang mga terminal sensor na hindi basta-basta ngayon. Pati ang mga standard na short-range missile, dahil sa layo at maikling oras ng paglipad, mas mataas talaga ang precision nila sa ganitong distansya. Dagdag pa rito, ang malawak na hanay ng mga drone na ginagamit ng mga Iranian sa ganitong distansya ay minsan ay maaring gumamit ng ilang terminal guidance system, pati na rin ang mga drone. Tulad ng nakita natin kamakailan sa pag-atake sa barko sa baybayin ng Golpo. Dahil sa ganitong distansya, kahit pinag-uusapan pa rin ang mga guided na armas, lampas abot tanaw,
may paraan pa rin para gabayan ang mga ito. Sa madaling salita, ang ilang mga drone ay maaaring gabayan gamit ang sabihin na nating isang network ng mga drone relay. Sa madaling salita, damit ang mga drone na repeater para masiguradong magagabayan ng isang drone sa huling bahagi ng kanyang paglipad. O maaari rin silang gabayan, nakita natin ito sa Ukranya madalas at paulit-ulit, gamit ang cellular network ng bansa. Sa madaling salita. Kaya posibleng mangyari ito malapit sa baybayin ng mga bansa sa Golpo. Wala lahat ito sa mga pag-atake sa Israel. Kaya dapat ding isaalang-alang ang mga detalyeng ito sa palagay ko. Sige Giorgio, gusto kitang tanungin, paglabas ng mga bansang ito sa OPEC, ano ang mga dahilan? Maaring magdulot ito ng chain reaction. Mayroon bang sinumang sumusubok masamantalahin ito? Kasi dati parang isang kadena ito, nililimitahan ang posibleng kita. Sa ganitong sitwasyon, gusto mo makawala, kaya nagtatakda ka ng kahit anong presyong gusto mo, tapos malaya kang itamako kung nagkakamali ako. Pwede rin naman baliktad. Ibig sabihin, imbes na habulin ang pagtaas ng presyo, hinahabol mo naman ang pagbaba ng presyo kung iniisip mong tataas ang bahagi mo. Pero igit pa sa pagsubok na intindihin kung ano talaga ang pwedeng mangyari sa presyo ng langis, masasabi kong tapos na ang panahon ng monopolyo sa supply na unti-unti nang lumiit sa paglipas ng panahon at ngayon ay lalo pang lumiit. Ibig sabihin, hindi na namumuno ang Saudi Arabia at hindi na rin basta sinusunod ng lahat ang utos nito. Posibleng may mga konsiderasyong hindi lang pang-ekonomya. Hindi lang nila gustong kontrolin ang presyo ng langis. Para tumaas ang presyo ng langis, bawasan ang supply. Kung pareho ang demand, kung gusto ng bansang ito sa Golpo ng mas mataas na kita sa mas matataas na presyo, kailangan itong bawasan ang supply. Pero hindi ibig sabihin na babawasan din iyon ng iba. Mas komplikado ito kaysa akala, kahit mukhang simple ang laro. Kaya kung taasan ang presyo ng langis kapag binawasan ko ang supply. Pero kung babawasan ko ito at tinaasan naman ang iba, wala talagang mangyayari. Kaya masasabi ko, mahirap talakayin ang paksam ito sa ngayon. Pero kakaiba ang pagpili sa oras na ito, hindi ba? Oo, malinaw na sa ngayon, sa lahat na nangyayari at BP, ito ay isang napakakakaibang desisyon. Pero kaunay sa usapin ng langis, ang punto ay, kahit buksan pa ang kipot ng Hormuz, ang punto ay, kung kaya pang gumana ng mga balon, kung lahat ng aktibidad pang industriya sa paligid ng mga balon, ibig sabihin pati mga refinerya, ay kaya pang gumana. At kung lahat ng lohistika, gaya ng mga tubo, pantalan at mga infrastruktura ay kaya ring gumana sa loob ng maikling panahon. Kung maikli lang ang panahon, halimbawa may tigil putukan at muling nabuksan ang kipot, hindi ibig sabihin na biglang gagana agad ang lahat. Gagana lang ang lahat. Kung maayos, pati ang mga balon, infrastruktura at iba pa. Kung hindi agad gumana ang mga ito, kahit nabuksan mo na, magkakaroon ka pa rin ng problema sa tuloy-tuloy na daloy ng langis. Habang may reserba pang langis, di pa nilitaw ang problemang ito, pero mauubos din ang mga iyon. Kaya habang mas malala ang mga pinsala sa buong kadena, hindi pa kasama ang paglabas ng mga barko kung lahat ng pinsala ay malala. At bago mo pa ito maayos, aabutin ng matagal at hindi sapat ang mga reserba mo. Kaya dyan nagkakaroon ng krisis, malaking pagtaas ng mga presyo. Sabihin na natin ang maaari magpagaan sa krisis na ito ay ang bahagi ng langis na ine-export sa pamamagitan ng mga tubo na dumadaan sa disyerto at papunta sa dagat na pula at iba pa at iba pa. Pero napakahirap talagang maintindihan ito dahil wala talagang nakakaalam, hindi lang kung ano ang mga pinsala, kundi lalo na kung gaano katagal bago maayos ang mga pinsala. Habang tumatagal at nababawasan ang reserbang langis, tumataas ang posibilidad ng pagtaas ng presyo nito. At kaya sa totoo lang, hindi talaga alam kung ano talaga ang sitwasyon. Isang bagay na interesante ay ito. Ang presyo ng langis, kapag binili mo agad, ay mas mataas kaysa sa presyo ng langis sa futures market na siya namang presyo ng langis na magkakaroon pagkatapos ng ilang panahon.
Kaya ang mga merkado ay tumataya na sa susunod na panahon ay gaganda ang sitwasyon dahil kung mas mababa ang binabayaran ko sa langis pagkatapos ng 3 buwan kaysa sa binabayaran ko ngayon, ibig sabihin iniisip ko na pagkatapos ng 3 buwan ay mas mababa ang presyo kaysa sa presyo ngayon na binabayaran ko para makuha agad ang bariles. Sa totoo lang, malaki ang kawalang katiyakan. Sinasabi na hindi natatakot ang mga pamilihang pinansyal, pero hindi ito totoo dahil tumataas ang stock market ng Amerika dahil sa high-tech at langis. Ang 75% ng mga stocks sa Estados Unidos ay kaunti lang o halos hindi tumataas. Tumaas ang mga high-tech na stocks, kaya sa krisis ng langis na ito, inaakala na immune ang high-tech at inaakala ring immune ang mga tagagawa ng langis. Kaya tumaas ang dalawang sektor na ito at ang iba ay hindi tumataas. Dahil mahalagang sektor ito, tumataas ang index. Kaya sinasabi ng lahat na hindi natatakot ang mga merkado na hindi naman totoo. Ang isa pang bagay ay ang mga patakarang pang-ekonomiya ni Trump ay hinuhusgahan ng mga merkado hindi sa short-term na interest rates, kundi sa mga pangmatagalang yield na tumaas. Kaya ganun ang sitwasyon ng pananalapi, hindi nila alam kung paano matatapos ang mga baday dahil tao lang din sila at di alam ang hinaharap. Kahit tingnan mo, makikita mong walang suportang natatanggap. Ang masasabi lang ay halos tapos na tayo. May sitwasyon na parang kay Putin na lumusob sa Ukraine. Sabi sa isang sikat na biro sa Moscow, inakala niyang nasa likod niya ang industriyang Aleman at ang Wehrmacht. Pero wala siya ng dalawang iyon. Pagkatapos ng 4 na taon noon, akala niya makukuha niya ang pare sa loob ng ilang araw. May mga nagsasabing 3 lang. Mayroon ding matinding kaso ng pagmamaliit sa kaso ng Iran, sasabihin ko na lang ang huli, dahil sa mga sanksyon na tumagal ng mga dekada, naging industrialisado ang mga Iranian. Isa silang bansang medyo industrialisado, kung isasaalang-alang sila ay isang developing country, gumagawa sila ng mahigit 1 milyong sasakyan at may 660 na kumpanya na nakalista sa stock market. Ang pag-aakalang, isa lang silang bansang puno ng maliit na baryo na agad susuko kapag binomba ay malubang pagkakamali. Hindi ito ang Afghanistan. Industrialisado ito at medyo maunlad din. Hindi ito maunlad, hindi ito ang Switzerland, pero hindi rin ito ang Afghanistan. Bukod pa rito, may 70 milyong tao at gusto kitang makita na magpadala ng mga sundalo sa lupa sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, nanananib na maging isang malaking gulo ang kwento nito. Giorgio, gusto kitang tanungin tungkol dito dahil sa tingin ko ay napaka-interesante nito. Sinusuri ko rin kung bakit sumali ang ilang bansa sa ikalawang digmaang pandigdig, gaya ng Hapon na may 12 taong reserbang langis. Lahat tayo dito, kasama ng mga Chino, sa pinakamabuting kalagayan ay may 1.5 hanggang 2 buwan lang tayo. Kaya mahalaga ang kakayahan pamahalaan ang krisis kahit ganitong pagkakabalaho. Oo, hindi nagpapaputok o nababaliw ang mga merkado, pero hindi pa rin dumadaan ang langis. Kung mampapatuloy pa itong laro ng hilahan, na makikita pa natin kung gaano ba talaga katotoo ang mga negosasyong ito, ano bang mga hakbang ang magagawa natin dito sa Europa para mapanatiling mababa ang mga presyo? 2 linggo na ang nakakaraan, 1.6, 1.7 pa ang presyo ng gasolina ngayon, halos 2 na para lang magbigay ideya sa presyo. Ano ang kakayahan natin mula sa pananaw na ekonomiya at ng ating mga reserba para subukang solusyonan o maibsan ang sitwasyong ito? Kahit may putukan man o wala, hanggang kailan natin kakayanin? Paano kung umabot pa ng 3 buwan? Pagkalipas ng 3 buwan, hindi na sasapat ang iyong mga reserba. At dahil wala kang agarang pamalit, maari mong muling paganahin ang mga planta ng carbon. Sige, pero hindi mo naman napapalitan na agad ang solar panel mo, lalo na kung nuclear energy pa na dekada bago muli makuha. Kaya alisin natin ang nuclear na madalas sinasabi para lang tapusin ang pagdepende sa langis. Lumipat tayo sa nuclear, pero ang nuclear ay nangangailangan ng ilang dekada. Kaya alisin natin ito. May posibilidad na mas magamit natin ang mga alternatibong enerhiya. Pero kahit doon, kailangan mo pa rin mag-install, gumawa at magdasal sa maikling panahon. Meron kang seryosong problema na malalampasan mo lang kung at tanging kung ang mga reserba ay tatagal. Habang guo pa ang mga balon at infrastruktura,
maaari mo pa rin gamitin ang modelong buksan Ormus. Ang problema ay ang mga pinsala sa produksyon at paglalagay ng langis sa mga barko. Ang pinakamasamang senaryo ay kapag sira ang mga balon at hindi makadaan ang barko. Medyo masama naman kapag nakakadaan ang barko pero kulang ang nadagawa mo. Kaya kahit anong anggulo mo tinan, aasa ka sa mga reserba at doon nagiging mahalaga ang puntong iyon sa buong kwento. Ang pagkakamaling maaari magawa sa politika ay ito. Sa maikling panahon, maaari mo rin tulungan na bawasan ang excise tax at pagkatapos ay tulungan ang mga mahirapan dahil sa mataas na presyo. Pero kung magtatagal ang krisis, bukod pa sa nanganganib mong pahinain ang budget ng Estado. Masama pa, magkakaroon ng insentibo na walang gawin, samantalang nagkakaroon ng insentibong gumawa ng higit pa kapag tumataas ang presyo. Dahil sa puntong ito, nagiging mas episyente tayo, mas kaunti ang paggamit ng kotse, ginagawa natin ito at iyon. Kaya lahat ng ito ay mga pagpipilian, bawat isa ay mas komplikado kaysa sa isa pa. Saan ito? Ang tanging pag-asa at dito ko tinatapos ang aking pagsasalita. Ang pag-asa lang ay kapag nakita ng lahat ang hirap ng bawat isa, magkakaroon ng dahilan para magkasundo. Walang makikinabang kung magpapatuloy ito. Hindi mga Iranian na walang pera dahil di nakakapagbenta ng lanis, hindi rin mga Asyano dahil di nila natatanggap at hindi Estados Unidos dahil nasangkot sila sa digmaang di nila kayang panalunan. Doon lumilitaw ang problema. Interesado ang mga Israeli na wasakin ang Iran dahil kapag nagtagumpay sila, ang mga Turko naman ang kanilang susunod na haharapin. Para sa kanila, okay lang ang mahinang Iran basta hindi sobrang talo. Kaya ang pag-asa ay maintindihan ng lahat na ang pinakamainam na sitwasyon ay ang magkasundo sa kahit anong paraan. Sa totoo lang, napapansin ko na may ilang pagsusuri kamakailan na nagsasabing kahit papaano na may mga umaasa na mapupuno ang mga imbakan ng Iran. Ayaw nilang mag-produce at mag-refine ng sapat para sa sariling konsumo sa bansa. Sa yugtong ito. At isang tanong para kay Gato ay gustong sabihin para kay Paolo. Ikaw, anong palagay mo? Lahat ba? Ang usaping ito ng negosasyong paurong-sulong ay napakaganda pa nga. Dahil ito yung mga negosasyon sa pinakahuling yugto na hindi mo na nga nakikita. Wala na nga yung dalawang team na nagkikita at sa tingin ko nangyayari na lang ito sa pamamagitan ng sabi-sabi. Halos ganoon na. Isa ito sa mga larong ginagawa natin noon na may binubulong sa unang tao at malalaman lang ng huli sa pila. Ako. Sumasali rin si Micro Gato na ngayon ay bahagi na ng eksena. Ano ang tingin ko dito? Ako ay medyo nag-aalala sa takbo ng kasaysayan. Dahil tuwing may nagkakaroon ng negosasyon kahit saan sa kung anong sulok, laging may isang tao na naglalagay ng mga armas sa mga eroplano ng digmaan, ilang missile o kung ano-ano pa. Kaya nga, dahil kung may dalawa na, malamang susunod na ang pangatlo. Lahat ng usapan natin tungkol sa negosasyon, pagbubukas at pagsasara ng Ormus. At kung sino ang magbablock, puro patalinuhan lang. Hindi pa natin binabanggit ang malaking hindi pa natin binabanggit na si Israel, na talagang isang kisap mata lang ay kayang pasabugin ng lahat. At alam niya yon ng mabuti. Tawagin natin siya, hindi nga ito balanse, kundi parang nagmamasdan lang mula sa malayo at may kakayahan at posibilidad siya. Ito ay isang aktibidad. Mamaya, si Eduardo ang mapapaliwanag ng mas detalyado. Hindi naman siya pwedeng umatake kahit saan niya gusto. Pero kahit kaunting atake lang, kahit mas higit pa sa pagpapakita lang, kaya niyang pabagsakin ito nang hindi na kailangan, kahit pa may kakayahan ng Amerika na suportahan o hindi. Sa puntong yon, mapupunta ang bula. Sa sandaling yon, nasa kamay ng Iran ang desisyon. Anong ibig mong sabihin? Na kung ang Iran sa harap ng panibagong atake na magpapabagsak sa lahat na ginawa lang ng mga Israeli ay hindi tutugon sa kahit anong paraan. At sa ganitong paraan, kung susundan din ito ng mga Amerikano na hindi susuporta sa ataking yon, isa ito sa mga hindi direktang paraan para mapalis ang Israel sa labang ito. Sabi niya, tingnan mo, sinubukan mo na, hindi ako sasama, yung isa hindi rin tumutugon. Kaya ikaw na bahala magpakalma, pero opinyon ko lang. At kadalasan, hindi talaga ito nangyayari kung pagbabasehan ng itsura niya.
microgato. Hindi rin siya kumbinsido. Sa kabuuan, pero maaaring ganun nga, maaaring ito rin talaga. Negosasyon. May nagsulat o mas tama, may nagsabi na nitong mga nakaraang taon, 2 taon, sabihin na nating bansa, kredibilidad at ng pagiging asertibo na siyang pinakamahalaga para sa isang superpower. Ibig sabihin ay panindigan ang iyong sinasabi. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, pero pagkatapos ay kailangan mong panindigan ang sinabi mo. Kaya ang isang bansa na wala ng assertiveness at halaga, ang salita nito ay halos walang saysay. Ang natira na lang ay isang bansa na may napakalaking lakas militar. Yun lang at medyo kulang pa yun. Wala ng tiwala. Isipin ninyo, ang superpower na puro takot na lang at di na nagbibigay ng tiwala. Isa itong kapangyarihan na sa ayaw man o sa gusto, balang araw ay mapapalitan ng isang mas hindi nakakatakot at mas mapagkakatiwalaan. At sa ganitong pananaw, sa tingin ko, pwede ring tingnan na kahit ang China ay hindi naman talaga masaya sa kasalukuyang sitwasyon. Nakikita ba natin siyang pangunahing bida? O hindi natin siya nakikita ayon sa inaakala nating dapat maging isang pangunahing bida? Mahalaga rin ito dahil iniisip natin na lahat ng bansa ay kikilos gaya natin. Kaya na yon, gagawin natin ito, pupunta tayo doon, ilalagay at gagawin natin. Mapapansin mo na ang mga Tsino na galing sa ibang mundo at may ibang pag-iisip ay ginagawa lang ang nakasanayan nilang gawin. Malamang inaasahan natin ang mas aktibong papel na ang China sa ngayon dahil sinusunod nila ang sarili nilang landas at sumusunod sa sarili nilang kultura, pero parang ito ay isang landas na matagal nang nakatakda. Tingnan ninyo, ang problema ay hindi ang maubusan ng mga misael, maubos ang mga reserba, o hindi mapunan muli ang mga ito. Dahil sa totoo lang, yan ay isang usaping pang-industriya. Ang problema ay kapag binanggit mo ang salitang pagkapangulo ng Estados Unidos, lahat ay natatawa. Sa ganung antas ng satira, hindi yun nagawa kahit ng pasismo at nazismo noong gumagawa sila ng mga karikatura ni Boca Saile, kung may nakakaalala pa. Ibig sabihin, ang pagkawala nun ay isang napakalaking pinsala. Napakalaking pinsala sa reputasyon na minsan sinasabi nila, ganun ba ngayon? Dahil sa kung anong malas, ang mga negosasyong ito, tulad ng sabi mo, ay sa pagitan ng mga taong nagkikita lang pero di nag-uusap. Nag-iwan sila ng papel sa ilalim ng puno o sa ganitong lugar. Kung sa pagkakataong ito, habang nagnenegosasyon sa ganitong paraan para sa isang napakahirap na trabaho, may mangyaring sumusuway sa diwa ng negosasyon. Sa tingin ko, na talaga ang natitirang, kung meron pa, natitirang kakayahan ng Estados Unidos sa pakikipagnegosasyon, hindi sa Iran, kundi sa iba pang bahagi ng mundo, ay mawawala, ano na lang ang matitira. Ang lakas ang katiyakan na kailan, na baka hindi niya sabihin sa'yo, pero kung gusto niya, kukunin ka niya at bubumbahin ka niya. Dahil hindi mo siya binigyan ng base sa Sicilia, dahil hindi mo inangkat ang karne mula kay Montaño, dahil ayaw mo ng manok na may estrogen. Ayan, bibigyan ko kayo ng ilang dagdag na impormasyon. Kahapon, sinabi ni Trump na inaakalang tatanggapin nila na ibigay ang napagkasunduan at marahil ay malaking palagay yon. Matatapos ang operasyong Peak Fury at papayagan ng blockade na muling buksan ng kipot ng Hormuz. Kung hindi tayo magkasundo, magsisimula ang pambubumba at sa kasama ang palad, mas mataas ang antas ng tindi nito kaysa dati. Salamat sa inyong atensyon. Napapasalamat ako. Tapos na ang bagay na ito. No araw bago nito, ilang mga bansa ang halos tuluyang nagbawal sa paggamit ng kanilang himpapawid. At iba pa. Para sa akin, ito ay pakikialam at tila ayaw nilang sumama sa pagbahon. Baka mensaheng pampulitika rin ito. Paalam, 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 paalam. Paalam. Ngayon, 1 oras bago ang live o mas maikli pa bago ang live ang tag-init sa Golpo. Kasama ang mga institusyon na umaharang sa Freedom Project na siyang muling pagbubukas ng kipot at kaya ibinabalit nila ang access sa mga base at sa airspace. Sinasabi ko ito dahil habang nag-uusap tayo,
May kumakalat na kakaibang balita. Pinagkakatiwalaan ko si Winter, isa sa akin mga moderator, na may mga pagsalakay sa iba't ibang lugar sa baybayin ng Iran na iniugnay sa isang hindi matukoy na kalaban. Kanina, parehong Reuters at iba't ibang ahensya ay nagsasalita tungkol sa mga kakaibang pagsabog. Kapag pinagsama-sama mo lahat ng mga bagay na ito, at totoo rin na muntik na tayong mapasubo, sa ibig sabihin na nagsimula ng mga Israeli na gibain ng mga tulay, umatake sa ilang estrukturang petrolyo, at pagkatapos biglang tumigil ang lahat. Isang hakbang na lang at mauwi na yon sa kapwa pagkawasak. Oo, siguradong oo. Pero naniniwala pa rin ako na talagang nasa gitna pa rin tayo ng pagsubok na ito. Dahil anong benepisyo ang makukuha ng Israel sa pagtanggap ng isang? Kahit anong uri ng parang panalo ng Amerika, na idedeklara nilang nanalo sila at aalis na. Kasama ang Iran na hindi naman nawasak gaya ng gusto ng liderato ng Israel. Naalala ko na sinabi ng kanilang ministro na si Katz, nandito kami para ibalik ang Iran sa madilim na panahon. Parang ganon, hindi ko sigurado pero ganon ang ibig sabihin. Kaya wala siyang matutupad na estratehikong layunin, kundi ang pangkalahatang pagpapahina ng kanyang kalaban. Hindi nangyayari. Ibig sabihin, para suspendido lang ang laro, natabla pa rin sa 0-0 at hindi yun sapat. Kaya ang panganib na gustong laruin ng Israel ang extra time para sa kanilang ideya, para manalo kung hindi man sa extra time, kahit sa penalty shootout. Pero hindi ito isang laro. Pasensya na sa talinghaga. Hindi ito uri ng laro na pwedeng tapusin. Tapusin mula sa pananaw ng Israel sa 0-0 o sa tabla sa isa-isa. Dahil malaki na ang puhunan ng Israel, nakataya ang kanilang kredibilidad bilang Estado. Mahigpit itong sinusuri ng opinyon publiko sa buong mundo. May epekto rin ito. Dapat isaalang-alang ng Israel na marami sa kanilang mamamayan at karelihiyon ay nasa ibang bansa. Iniulat nila sa ibang bansa ang saluubin ng mga bansang tinitirhan nila tungkol sa pulisya ng Israel. Kapalit dito na isang mataas na halaga rin sa ganitong pananaw, tama man o mali, gusto ng gobyerno ni Netanyahu na makamit ang isang mapagpasyang resulta. At sa plano nito, ang mapagpasyang resulta ay mailagay ang Iran sa kalagayan na sa susunod na 30 o 40 taon ay tuluyang hindi na makikilahok sa anumang posibleng alitan. Isang bagay na hindi pa man lang nagsisimula. Sa katunayan, ang digmaang ito sa kabuuan ay naglinaw ng dalawang malinaw na linya ng alyansa na hindi naman ganoon kalinaw noong simula ng digmaan. Ang tinutukoy ko simula sa pinakahuli. Pasensya na kung kukuha ako ng 1 minuto ay ang pag-alis ng United Arab Emirates mula sa OPEC na hindi lang usapin ng langis. Isa rin itong usapin ng langis, isa rin itong usapin ng pagtataya kung paano pagkakakitaan. Isang yaman na sa tingin nila sa kabuuan na sa hindi magtatagal, mga 30 taon mula ngayon ay maaring hindi na ganoon kahalaga. At sa katotohanan, maari nilang ibenta ang kanilang langis dahil mayroon naman silang tubo na nagdadala nito palabas ng Golpo. Hindi malaki para sa 1,000,000 at 8 o 5 lipa ng mga bagay. Pero kung langis lang ang titignan, konti lang ang maiintindihan. Sinabi ng United Arab Emirates, kami ay nagpasya na sumama sa mga Amerikano at sa mga Israeli. Ibig sabihin nito ay laban sa inyo, mga ibang Arabo, sa kabilang panig. Sa kabilang panig, naroon ang Saudi Arabia na nagsisimula na magsabi, pero baka makahanap din kami ng kasunduan sa Tehran. Tinutulak ninyo. Tinutulak ng Pakistan na siya namang itinutulak ng China. Dalawang malalaking blok ang mga yon. Kung hindi pa malinaw ang dalawang blok na ito ngayon, mas malinaw na sila kumpara nung bago ang operasyon, bago isinara ni Trump ang isang bukas na kipot. Depende kung sinong blok ang pipiliin, manalo. Dahil may itataboy ang isa. Hindi maari magsama ang dalawang entidad na ito na may napakaibang mga estratehikong pampulitikang sanggunian. Sinasabi lang ng mga Saudi, dahil kami ang pinakamalaki dito at kayo ang pinakamalaki doon. Kung may ilang kapangyarihang sanggunian
na nagbibigay katahimikan pero magtatayo tayo ng ibang estruktura. Halos hindi na nakadepende sa pisikal at militar na presensya ng Estados Unidos, subukan nating mabuhay para sa susunod na 30 taon. Laban sa ganitong pag-iisip nakasulat dito, hindi tayo maaring makawala sa mga Amerikano sa kahit anong paraan. Tinutukoy ko ang United Arab Emirates, tinutukoy ko ang Israel, at tinutukoy ko ang Estados Unidos na nagsasabing ang layunin namin ay magkaroon ng isang estruktura na halos kapareho ng mga nakaraang taon ng mga nakaraang dekada. At doon, sila ang nananatiling sentral. Ang Estados Unidos ay may pisikal na presensya ng militar at ng kanilang pera sa transaksyon ng langis. Bilang isang mundo kung saan, doon pa rin sa bahaging yun ng mundo, ang Estados Unidos ang siyang nagsasabi at namamahala sa mga bagay-bagay. Kaya ang ideya ng pagbagsak ng bomba ay nangangahulugan ng pangtama sa ganitong uri, sa palagay ko, ng balanse na sa ngayon ay napakarupok. Ito ang dalawang malalaking panid na sa kasalukuyang panahon ng tigil putukan. Nagbabantayan lang ang isa't isa. Ang pagkiling ng balanse sa isang panig o sa kabila ay maaring dahilan kung bakit nakikita ko lang ang Israel. Matinding sirain ang tigil putukan sa pag-asang gagawin din ito ng Iran. Na pipilitin ang mga Amerikano na muling kumuha ng armas, magsagawa ng panibagong serye ng pambabomba at ideklara sa ika-14 na sunod na pagkakataon ang tagumpay. Dahil parang siyam na yata ang inabot nila, sa tingin ko, hindi ko alam. Siyam, 10, nalito ako. Alam ba ng iba? Siyam na beses? Ilang beses ba yon? Hindi rin niya alam. Sinabi ko kay Mike Rogato, gusto niya talaga. Sa hitsura niya, oo. Bibigyan pa kita ng dagdag na impormasyon. Kasi alam mo, habang nag-uusap tayo dito, may mga lumalabas na balita. Sabi ng intelligence ng Amerika, kayang mabuhay ng Iran ng ilang buwan kahit naka-block ang Hormuz. Historically, nakatagal sila ng 3 buwan. 3 buwan silang nakatagal ayon sa kasaysayan bilang historical na datos. Total na blockade, walang gumagalaw. Hindi kita bibigyan kahit ng aspirin o isang pakete ng kape. Nakatagal sila ng 3 buwan. Kaya't bahagi ito ng kanilang alaala bilang lipunan, ekonomiya, at sa sariling kwento nila. Hindi rin ito ang unang beses na mangyayari. At alam ninyo, bawat henerasyon ay nangangailangan ng kanilang mga bayani. Malamang na ang ganitong pag-uugali ay lumilikha ng pagkakaisa. Isang paninindigan na hindi tayo yuyuko kahit sa harap nila. Isa itong makapangyariang sandata sa modernong digmaan, gaya na nakikita sa Ukraine. Hindi ito inasahan ni Putin. Daniele, habang nangyayari ang lahat ng ito, tuloy-tuloy pa rin ang Israel sa sarili nitong mga hakbang. Ang libro ay magsabi na tumatama sila kahit saan, walang pinipili. Kaya gusto kong makita kayong dalawa ni Giorgio na magkasama. Ibig sabihin, merong isang hiwalay na plano ang Israel na kumikilos bukod pa sa nangyayari sa pagitan ni Trump at ng mga Iranian. At ang isa pang tanong para kay Giorgio. Giorgio, meron ba tayong 4 na buwan para mabuhay? At kailangan kong sumagot agad. O naman, kahit bago pa kay Daniele. Kailangan gawin, ang problema lang ay ang mga variable na iniisip mo. Ipalagay mong may kakayahan kang matugunan ang demand para sa langis. X, barili. Ang problema ay hindi dahil may stock ka na alam mo ang dami, X na bariles na available o nasa Italia, dahil itinabi mo ito o binili mo mula sa nagtabi at ibinenta sa'yo. Hindi yun ang punto, mahalaga ang ibang variable. Hindi natin ginagawa ang mga nabanggit kanina tulad ng mga balon ng langis, industriyang chemical na konektado dito at mga infrastruktura. Dahil hindi mo alam yung ibang mga varianteng yon, hindi mo matansya kung gaano katagal ka pa pwede magpatuloy gamit ang mga reserba mo ng langis na parang walang nangyayari. Kaya parang hulaan lang ito at ang sagot ay puro hula lang din. Sa ngayon, nakikita ko na may pagbabago sa pagtalakay ng mga paksa nito. Na sa esensya, sinasabi nito na lalong lumalala ang sitwasyon
Dahil na nagsisimula ng isaalang-alang ang mga variable na tinutukoy ko, hindi ko sinasabing ako ang nag-imbento ng mga ito. Ngayon, laganap na ang problema mo ay ang balon. Ang punto ay ang industriya ng chemical at infrastruktura. Dito mo malalaman kung gaano katagal bago muling magkaroon ng sapat na supply ng langis. Dahil hindi ito maintindihan ng mga tao. Kasi bukod sa digmaan, may iba pang pinsalang nangyari na hindi rin tiyak kung ano ang mga iyon. Gaano nga ba katagal bago natin masabing may reserba na tayo? Sige lang, kung gusto mong pasayahin ang mga tao sa pagsasabing, mga Gino, maayos ang ating organisasyon. Pero sa totoo lang, hindi mo alam kung bakit. Sa kabilang banda, masyadong marami mga variable at walang nakakaalam ng mga iyon. Kaya masasabi ko, ang sagot ko ay, gaano katagal bago magawa ito? At syempre, hindi ko alam. Probabilmente, malamang sa isang punto, hindi na yon sasapat. Kapag seryoso na ang sitwasyon sa puntong yon, may pagpipilian ka bilang kapangyarihan pampulitika. O hahayaan mo na lang ang mga preso at aasa kang may magiging reaksyon, o makikialam ka para subukang pababain ang preso, dalawang opsyon, makialam para pababain ang preso. Mas popular ito, yung isa ay hindi gaano, at malamang dahil dito ay mas malit ang tsansang piliin yon. Dati, napag-uusapan kung tatagal ito ng 1 o 2 buwan, tapos ino-average na lang taon-taon. Nabikod din ako para ikwento ito. Pero kung tumagal ito ng 4 na buwan, kukunin ko ang mga linya mo. Kung tumagal ito ng 4 o 5 buwan, sino ang sasalo nito? Lalo na ang mga asset natin sa paghawak ng ganong krisis. Diyan, kahit kumpleto ka sa asset, kung hindi sapat, hindi mo pa rin to kayang pamahalaan. At mukhang hinihila tayo ni Trump papunta sa ganitong solusyon. Naniniwala ako na pati itong pagtutol ng Saudi Arabia at ng iba pang mga bansa na nagsasabing huwag ninyong gamitin ang aming airspace. Parehong technical na mensahe ang mga ito, ibig sabihin, Baka handa na silang umalis at sinasabi nila na kailangan na rin namin pati na rin mga mensaheng politikal para hindi kami madamay kahit na mahirap talagang hindi madamay. Sisi. bumibili nga ang China pero meron din silang mas malalaking reserba. Totoo na, mas malaki ang konsumo nila. Pero Mayroon din silang mga reserba at may kakayahan silang gumamit ng karbon. may mga pagtatangkya kung gaano karami ang kayang masaklaw ng karbon kumpara sa paggamit ng langis. Anong porsyento kaya? Malamang meron. Hindi ko alam pero malamang meron. Pero sabihin na natin sa ganitong pananaw, ayos sila kasi kaya nila. Meron silang malalaking reserba ng langis at kaya nilang gawin ang tinatawag na switch sa carbon. Sa Estados Unidos, sapat ang supply nila ng langis para sa sariling gamit. Ang punto gayunpaman ay ibang usapin. Pero ang mahalagang bahagi ng kwento ay hindi dahil hindi sapat ang produksyon ng langis ng Estados Unidos para hindi magangkat, kundi ini-import nila ito. At sila rin ang kumukonsumo. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa mundo, nagbebenta ang mga Amerikano ng mas mahal na langis sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos kahit pareho lang ang produksyon at walang nagbago. Bilang Amerikano, alam kong mas mataas ang presyo sa Europa o iba pang lugar. Kaya doon ko'y binebenta at tumataas ang presyo. Hindi pa rin sila immune kahit may sariling produksyon dahil magkakaugnay ang mga merkado. Kaya ang may sariling kakayahan sa produksyon, immune ba talaga? Sa kaso ng Estados Unidos, hindi dahil ang mga international na presyo ay humihila sa produksyon ng Estados Unidos patungo sa ibang bansa. O kaya naman ay pinananatili nila ito sa Estados Unidos basta't kapareho ng presyo sa ibang bahagi ng mundo. Kaya pareho lang din ang laki ng binabayaran nila. Isang bagay ang dapat tandaan, mas mababa ang pagtaas ng presyo ng langis sa gasolinahan kumpara sa pinaggumulan. Dahil may mga buwis na, kumbaga, nagsisilbing panangga sa pantaas ng presyo. Sa US, halos walang buwis, kaya mas direktang gumagalaw ang presyo ng langis. Kaya parang may epekto itong mola. Sa atin, mas kontrolado ito. Doon walang mga buwis, kaya agad ito maipapasa sa presyo ng gasolina, kaya mabuhay ang buwis. Medyo mabigat ang buwis, pero sa ganitong konteksto, sige na, mabuhay ang buwis.
Hindi ako papasok sa politika dahil dito, Georgia. Hindi ko sinasabi na mabuhay ang buwis, hindi. Mabuhay ang Chisa, isang magandang lagusan sa pagitan ng La Spezia at Parma. Oh, Daniele, dahil ikaw ay napunta na rin sa mga lugar na yon, sinusubaybayan mo ito ng husto. Ibig kong sabihin ang usapin tungkol sa hiwalay na plano ng Israel. Pero gusto ko ring makita ng kaunti ang opinyon ng mga Amerikano dahil halos lahat ay iniisip na nadala lang sila sa proyektong ito ng mga Israeli. mikropono, heto na ako, sige. Napakahalaga ng puntong ito. Ang nangyari sa Gaza, kaya ang reaksyon ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre 2023. Naapektuhan nito at naging mas radikal ang opinyon ng publiko sa Amerika. Nabanggit na natin ito ilang linggo nang nakalipas. Mayroong pagkakahating panghenerasyon, kaya sabihin na nating ang mga demokratang kaedad ko, kaya mga baby boomers, masasabi natin, karamihan sa kanila ay nananatiling maka-Israel. Ang mga kabataang demokrat, makikita mo sa mga survey, ay lalo pang pumapanig sa mga Palestino. Sa madaling salita, ano ang nakakagulat na nangyayari? Ang parehong pagkakahati ay nangyayari rin sa mundo ng mga Republikano. Kahit sa mga batang Republikano, nagsisimula na ring makita ang mga senyales kung saan humihiling sila ng aksyon. Ang pagtigil ng Estados Unidos ng Amerika sa pagbibigay ng tulong militar na, sa pagkakaalam ko, ay 3 bilyon at kalahating dolyar kada taon sa Israel ay hindi naman malaking halaga. Halimbawa, sa loob ng 2 linggo, si Trump ay nagwaldas dahil sa pagkakaalam ko, ang tinatayang halaga ay nasa 25 bilyong dolyar sa loob ng 2 buwan na nagastos para sa operasyong ito laban sa Iran. Pero napakalakas na mensahe kahit balikan ninyo ang nakaraan. Ang eleksyon ng alkalde ng New York ay nagdulot ng malaking pagkakahati sa isa sa pinakamahalagang komunidad ng mga Hudyo sa mundo, kung hindi man ang pinakamahalaga sa buong mundo, at napaka-impluwensyal sa mundo. Kaya meron talagang, paano ko ba sasabihin, ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang Estado ng Israel na nangyari ang lahat ng ito. Sabihin na lang nating may malinaw na historical na paliwanag din. Ang henerasyon ko ay lumaki na itinuturing ang Shoah, ang Holocaust, bilang ang lubos na kasamaan kahit na hindi direkta. Malaki ang naging impluwensya sa amin ng matinding bigat ng nangyari sa sangkatauhan. Habang tumatagal, posible kang makalimot at may mga pagkakataong kinu-question mo muli ang iyong pinahahalagahan. Heto ang isang halimbawa. Ang nangyayari ngayon sa West Bank ay napakabigat at seryoso. Pero hindi dahil kay Netanyahu o dahil sa ibang gobyerno, kundi dahil may bahagi ng mga Israeli na nakatira sa mga sinakop na teritoryo na hayagang gustong paalisin ang mga Palestino at gustong gawin ito kahit labag sa anumang demokratikong alituntunin. Sa demokrasya, may eleksyon kung saan bumoboto ang tao para malaman ang mamumuno at oposisyon. Dito, hayagang may bahagi ng lipon ng Israeli na wala na sa kontrol kahit ng mga otoridad ng Israel. Huwag ninyong maliitin dahil, sa tingin ko, mas malala ito para sa lipunang Israeli kaysa sa nangyayari sa Hezbollah. Napansin ko isang bagay. Naroon ako. Tama ang paalala mo. Para sa medyo nakakakilala sa Israel, alam ninyo ang itsura ng mapa? Doon mismo sa itaas ay may isa na naging bahagi ng napili, may isa doon. Metula na isang maliit na bayan ay tinatawag na daliri ng Israel dahil napapalibutan ito sa 3 gilid ng mga Libanis. Agad sa kanan ay ang Syria, sa hilaga ay naroon. Kapag pumunta ka sa Metula, mga 20 metro mula sa iyo ay dumadaan ang Hezbollah na may watawat na nakawagayway. Bakit ko ito sinasabi? Dahil totoo na ipunto na namin 1 buwan at kalahati na ang nakalipas ang nangyayari sa lipunang Lebanese,
Para sa mga nagkaroon ng pagkakataong makinig sa amin, merong pagkakahati sa loob ng lipunang Lebanese. Sa ilang Shia, particular sa mas political na grupo, sinasabi nilang dapat tayong makipagkompromiso at makipagkasundo sa Israel. Pero halimbawa, may napansin akong isang bagay. Ang 10,000 Lebanese Shia na naninirahan sa timog ng Lebanon noong bumalik sila sa timog ng Lebanon. Kamakailan, marami sa kanila ang nagwagayway ng bandila ng Hezbollah. Iyon ang aking impresyon. Pero ito ay talagang impresyon lang ng isang mamamahayag sa kalsada na ang Hezbollah ay nananatiling may malaking suporta. Sa lipunan sa timog ng Lebanon na hindi naman lahat ay Shia, may ilang mga baryo na Kristiyano, halimbawa. Pero may impresyon ako na ang pagkakahati na meron sa lipunang Shia ay hindi ganon kalakas tulad ng iniisip ng marami. Pwede rin nilang maisip yan sa Jerusalem. Kung babalikan ninyo ang alaala, mga 1.5 buwan na ang nakalipas, nandoon tayo. Ipinunto natin na sina Trump at Netanyahu ay sa totoo lang nagsasagawa ng dalawang digmaan, dalawang magkaibang digmaan. Binobomba nila ang parehong lugar pero magkaiba ang kanilang mga estratehiya. Sa isang punto, kung titignan ninyo, ilang linggo na ang nakalipas, si Netanyahu ay tumigil na talaga sa pakikipaglaban laban sa mga Iranian. Sa totoo lang, kinailangan niyang tanggapin na si Trump na ang may hawak ng laban at inilipat niya ang usapan sa Lebanon na nakuha ang suporta ng 70% ng lipunang Israeli. Kahit ang oposisyon ay galit sa kanya, gusto siyang ipakulong at para sa marami, karapat dapat siya doon hindi dahil sa politika kundi dahil sa korupsyon, sa mga krimen, mga karaniwang krimen. Patawarin ninyo ako sa salitang ito. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Anak na nasa Miami na ng 3 taon, binabantayan ng mga ahenteng Israeli. At hindi siya kailanman sumasama sa labanan, Ang anak na si Yair ay nasa Miami, kaya may problema ka. Ang bansa ay nasa digmaan. Sa totoo lang, mobilisado na ito ng 2 taon at kalahati. Kahit sino na nakakakilala sa kasaysayan ng Israel, kahit sino na nakakakilala sa kasaysayan ni Daniela, Lagi nilang tanong, hanggang kailan kakayanin ng Israel ang ganitong mobilisasyon? Tuloy-tuloy pa rin. Kaya sino ang nakinig sa atin sa simula? Kung titingnan ninyo sa website ng Jerusalem Post, na yung gabi lang ay may 2 napaka-interesanteng analysis na na-post. Ang Jerusalem Post ay isang pahayagan na sentro-kanan, madalas itong critical kay Netanyahu. Siyempre, hindi ito pahayagan ng matinding kaliwa. Isa itong pahayagan, pero ayos lang. 2 interesantang analisis tungkol dito. Palaging sinasabi, pakinggan ninyo. 2 taon at kalahati, 3 taon na naming pinananatiling mobilisado ang lipunan hanggat sinasabi ninyong may layunin kami. Bago magpasko, sinabi ni Netanyahu, pabagsakin natin ang pamunuan ng Iran. Pero ngayon ay Mayo na at ang pamunuan ng Iran hindi lang hindi bumagsak, kundi mas naging radical pa. Pangalawa, paalisin natin ang Hezbollah mula sa Timog Lebanon at titigil sila sa pambobomba sa hilaga ng Israel. Ayos lang kung magagawa mo, pero hindi kung pagkatapos ng 2 taon at kalahati pa. Araw-araw ang impormasyon. Sabi ng mga media ng Israel, tinamaan namin ang 10 base ng Hezbollah na nandoon mismo, hindi sila binabantayan ng UNIFIL. Pagkatapos mang tamaan sila, hindi ibig sabihin ayos na ang problema. Ito ang punto ng politika. Malinaw na napasok mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi ka na makausad o makabalik. Sa eleksyon sa Oktubre, kasi palagi nating pinag-uusapan ang eleksyon na, inuulit ko, susubukan ni Trump na hindi ituloy sa Nobyembre. Pero si Netanyahu, Daniela, gusto kitang bigyan ng isa pang bagay kasi ang Jerusalem Post, kaya nasabi mo, ay matindi rin kay Netanyahu. Ang tanong na tinatanong nila ay ito mismo. Kailangan ba ng Israel ng isang pangmatagalang estratehiya laban sa Iran? Natatakot sila sa kasunduan ng Amerika at Iran. Maiisip ng isa para saan ang 3 taong digmaan kung hindi rin naman natin tuluyang aalisin ang pangunahing problema para sa kanila. eksakto, ito ang isa sa 2 pagsusuri na tinutukoy ko.
Kasi interesante ang Israeli society. Napakakomplikado pero buhay na buhay. Ibig sabihin, sa usaping debateng pampolitika para sa sinumang nakabisita o nakapanood ng sesyon ng parlamento ng Israel o ng Knesset, ang parlamento ng Italia ay parang samahan ng mga maamong tao lang. Minsan, mas kahawig pa ito ng ilang eksena sa Timog Korea. Ang lipunan ay lubang nahahati, maraming pagtatalo at saka ito ay isang medyo maliit na lipunan kung saan magkakakilala ang mga namumunong grupo. Nag-uusap, bibigyan kita ng halimbawa kapag pinag-uusapan ko ang Metula talaga, nakikita mo? O kung pupunta ka sa Gaza mula Sderot, makikita mo sa mga balkonahe sa tapat ng Sderot mula sa Gaza ang mga posisyon ng mga misil ng Hamas. Napakaliit ng bansa doon, sanay tayong tingnan ang mga bansang ito sa mga mapa na hindi natin naiintindihan kung gaano ito kaliit at kung gaano ka-claustrophobic ang sitwasyon. Kung hindi mo talaga magawa dahil pinaalis mo talaga ang populasyon sa timog ng Lebanon, pinilit mong umalis ang mga tao roon. Kaya kahit sino sa atin, pati na rin ako mismo, na hindi eksperto tulad ni General Capitini, ay naiintindihan na kung linisin mo ang isang bahagi ng isang bansa, di nililinis mo talaga ito. At pagkatapos, kapag bumalik na ang mga sibilyan, nagiging maayos na ang lahat. Pero malinaw na, baka hindi mo talaga nalinis ng buo o malalim talaga ang pakikipagsabwatan, inuulit ko, kahit sa hanay ng mga sibilyan. At kahit ano pa man, ito ang punto. Iyan din ang sinasabi ng mga analista sa Jerusalem Post ngayong gabi. Ikaw, matapos ang 2.5 taon, anong tagumpay ang naiuwi mo? Bakit ikaw? Netanyahu, baka matulad ka kay Trump na posibleng matulad din kay Putin? Ibig sabihin, lahat ng lumalaban noon pa. Si Giorgio Alfaraz na binabati ko siya. At si Ana rin ay nagsalita tungkol sa imperyo. Ako, 18 taon sa Washington, masasabi kong bumabagsak na ang imperyo ng Amerika at hindi na kailangan pang kami pang mga dayuhan ang makaunawa niyan. Maraming Amerikanong analista ang nagsasabi niyan. Ang totoo, ang Estados Unidos ng Amerika ay mula sa pagiging imperyo ay naging superpower. Ipapansin ko lang na kamakailan lumabas ang pagkakamaling ito ng embahador ng Inglaterra sa Washington na sinabi niya sa grupo ng mga estudyante. Sa totoo lang, ang tinatawag na espesyal na ugnayang historical sa pagitan ng Estados Unidos at Gran Britanya na kadalasan ay isang imbento lang ay talagang umiiral lang sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Ibig sabihin, ang imperyo ay naging isang superpower na sa totoo lang ay kakaunti lang ang tunay na mga kaalyado. May napansin pa akong isa, Mirko, para mapag-usapan din natin ang tungkol sa Italia. Napansin ko na noong kamakailan lang nang nagbanta si Trump na bawasan ang presensya ng Amerika sa Italia, maraming mga analista na tiyak na hindi laban sa Amerika at hindi rin mapanuligsa ang napansin nito. At pinaalala nila sa mga Amerikano na ang mga base sa Italia, hindi sa Alemanya kundi sa Italia, ay walang kapantay na mas kapakipakinabang sa mga Amerikano kaysa sa mga Italyano. Sa ganitong makasaysayang konteksto, sa ganitong geostratehikong konteksto, at kaya pati dito, ang katotohanang nakita mo na ito. Mga Italianong survey na napapakita na 80% ng opinyon ng publiko sa Italia ay itinuturing si Trump sa pinakamagandang kaso bilang isang napakalaking palpak. Tingnan ninyo, kahit noong panahon ng digmaan sa Vietnam, wala pang ganitong mga resulta. Dahil hindi ito tumutukoy sa Estados Unidos bilang isang bansa, tumutukoy ito sa pamunuan ng politika ng Estados Unidos. Mga palpak. Habang siya ay nagpapahuli ng mga Latino na tagahugas ng pinggan na naghatid ng mga bata sa paaralan sa Amerika. Sa taong nakatira sa Ancona, Perugia o kahit saan, wala siyang masyadong pakialam. Pero kapag magpapakarga ka ng gasolina at makikita mong €2 at 12 kada litro, maiisip mo kung bakit umabot sa ganitong presyo. At kung ang buong estratehiya ni Trump ay bago ang eleksyon, ay nangako siya ng 100 beses, tapos babalik lang din sa dati. Ang gasolina. Wala namang Italyano na mapapaniwala ng isang tao na ganito mag-isip kasi si Giorgio Alfaraz na nagsasabi sa'yo na ang pagpapataas ng gasolina ay isang bagay lang. Pero ang pagpapababa nito ay isang malaking problema. Un affaraggio.
Sumuko na siya na maibalik agad niya sa ayos ang sitwasyon. Yung si Samay. Sa pagitan ng mga Israeli na software, mga Iranian na nagbablock ng internet, mga Ruso na nagbablock din ng internet, mas sarado ang mundo ngayon kaysa karaniwan. Punta tayo sa usaping yon na sa tingin ko ay napaka-interesante. Ang epekto kahit tahimik ng mga Chino sa kwentong ito dahil nagpadala rin sila ng mga barko at minomonitor nilang sitwasyon. Pati yung mga source na binigay mo galing din mismo sa mga Chino. Interesante rin yon mula sa pananaw ng mga reserba dahil galing mismo sa China Energy Transformation Program. Kaya alam natin na mga source na sila mismo ang nagdeklara. Sige. Yun ay parang think tank na gumagamit din ng Chinese sources. Sa tingin ko, yun ang pinakamalapit sa mga opisyal na source na sila rin ang nagsasabi. At sa totoo lang, nakatagpo lang ako ng dokumentong ito nung tinalakay ko kung anong ginagawa ng China sa sigalot na ito. Kaya sa madaling salita, gaya ng alam ninyo, syempre ang Sina, gaya ng nabanggit na natin kanina, kasama pa rin siya sa sigalot na ito pagdating sa usapin ng supply ng enerhiya. Lalo na sa puntong hindi lang isang bansang kaibigan ang naapektuhan, kundi higit sa lahat ay isang bansang katuwang sa ekonomiya. At ito ang pangunahing dahilan. Magsisimula tayo sa maikling datos na ibibigay ko sa inyo. Batay sa mga datos na ito na tumutukoy sa mga nakaraang taon kaya sa mga pinakahuling taon na meron tayong datos. Kaya mula noong 2024 hanggang 2025. Hanggang saan ka ito nakalkula? Ang pagdepende ng China sa langis na dumadaan sa Hormuz? Hindi naman ito, sabihin na natin, hindi na maayos. Mahalaga pa rin ito sa ibig sabihin na gamit ang mga numerong ito, may lumalabas na resulta. Mga 30% ng langis na ginagamit ng buong China. Noong mga nakaraang taon, galing ito sa pagdaan sa Hormuz. Pero kung titingnan mo ang halo dito sa grapiko, ang halo ng enerhiya, kaya sa madaling salita, ang kabuuan ng mga pinagkukunan ng enerhiya na ginagamit ng China sa kanilang ekonomiya. Ang langis ay mga 67% na dapat dagdagan pa ng gas. Dahil kahit papaano, may kaunting gas din na pumapasok sa China na dumadaan sa Hormuz. Naiintindihan nyo na hindi ito ganun kalaki ang epekto. Pero kailangan talagang sabihin, dito hindi ko talaga alam. Kailangan nating tingnan kung pati yung maliit na porsyento na yon, kung hindi ba talaga siya mapapalitan, at kung gaano ka-critical ang kakulangan ng maliit o mas maliit pa sa medyo maliit na porsyento na yon. Kaya, pagkatapos sabihin yon, malinaw na merong uri ng epekto. Siyempre, malaking epekto sa ekonomiya ng China. Lalo na kung, tulad na nabanggit, mauwi ito sa krisis na tatagal ng buwan. Kaya kahit malalaking reserba ng China, ay baka hindi kayanin. May mga nagtatanong nga sa loob ng ilang buwan kung bakit wala namang ginagawa ang China. May buong grupo ng tao na hindi ganong pabor sa kanluran. Patawarin niyo ako sa termino. Merong buong grupo ng mga maka-China na nagsasabing bakit wala namang ginagawa ang China, bakit hindi sila nakikialam, bakit hindi sila napapadala ng armas, at iba pa, at iba pa. Sa palagay ko at base sa nalaman ko, totoo naman. Ibig sabihin, ang China, pagdating sa usapin ng suportang militar, pati na rin sa pagpapadala o pagbebenta ng armas sa Iran. Hindi lang simula ng krisis na ito, kundi pati noon pa. Gaya ng matatandaan ninyo, may 12 araw na labanan at bago pa yon ay may palitan na. Maraming pang-atake laban sa Israel nitong mga taon. Kaya sa panahong ito, ang China, hindi natin sinasabi. Hindi natin maipapakita na may malaking intensyon ng Sina na palakasin ng Iran sa usaping militar o buksan ang kanilang arsenal ng armas para sa mga pagbili ng Iran. At isa sa mga salik na dapat isaalang-alang sa tingin ko, bukod pa sa nabanggit mong salik kanina. Sa tingin ko, napakaganda, napaka-interesante, sa isang napaka-interesanteng paraan sa pangkalahatan. Ibig sabihin, hindi naman sigurado na gusto ng China na kumilos gaya ng inaasahan na parang isang superpower na militar na gusto magawin ng pandaigdigang hegemonya. Isa sa pangunahing dahilan ay ang katotohanan na kahit gusto ng China sa usaping militar sa karagatang Indian, kaunti lang talaga ang kaya niyang gawin. Nabanggit na natin ito, ibig sabihin, na-discuss na natin ito sa isang live dito.
Sinulat na namin yan sa Aklat ng Pasipiko, mga 1 taon at kalahati nang nakalipas. Maganda lahat. Ang fleet at iba pa, pero tulad ng Amerikano, hindi nila pwedeng iwan ng mga base nila sa Europa dahil mawawala ang kakayahan nilang mag-deploy ng puwersa. Maganda ang bagong fleet ng mga Chino, pero kaunti lang ang base nila. Tama, sa totoo lang paliwanag mo na ang gusto kong sabihin. Kumbaga may talento ka sa pagbubuod at talagang tumama ka sa punto. Ang punto na ang China ay may fleet na hindi lang marami, kundi magastos din. Nag-invest din sila ng napakalaking pera nitong mga nakaraang dekada. At napakamoderno ng fleet nila ngayon, napakahusay. Pangalawa sa buong mundo. At higit pa, malapit pa sa sarili nilang baybayin. Kaya sa Pasipiko, syempre malapit sa China. Sabi ng maraming analyst, kaya na nilang magkaroon ng tsansa na manalo laban sa West Navy para sa Taiwan. Gayunpaman, kung pupunta tayo sa isang senaryo tulad ng sa karagatang Indian o kaya papunta sa kipot ng Ormuz, malaki ang limitasyon ng China. Gaya ng paggamit ng puwersang pandagat. Una, dahil sa kakulangan ng mga base. Pangalawa, dahil sa kakulangan ng plota ng mga barkong pang-supply na pangmalayuan na nagpapakita ng pagkakaiba nila sa US Navy at isa pa sa mga kahinaan nila. Noon, pati ang Unyong Soviet, nakita nyo, mas malawak ang network ng mga base nila kaysa sa China ngayon. Kahit noon, kahinaan din ito ng Soviet Navy. Pero makikita nyo, may medyo malawak na silang network ng naval base. O kaya naman mga bansa na ayon sa mga kasunduang na pagkasunduan nun, ay dapat sana ay magpapahintulot sa pagre-refuel at pang-supply sa mga barkong pandigma ng Soviet noong panahon ng Cold War. Ang China na yon ay may iisang base militar at naval sa labas ng kanilang teritoryo. At ito ay nasa Djibouti. Maliit lang ang base na ito. Binuksan ito noong 2017 kung hindi ako nagkakamali. May pantalan ito na kayang tumanggap ng 34 na barkong militar O isang malaking barko gaya ng aircraft carrier. At syempre, ginagamit pa rin nila ito. Hanggang ngayon, palagi nang may maliit na grupo ng barko ang Sina sa Indian Ocean, kadalasan 2 barko at isang supply ship. At matagal na nila itong ginagawa. Pero sa kaso ng isang hypothetical na labanan. At dito makikita na hindi kayang gamitin ng China bilang banta ang ganitong hakbang. Sa bahaging ito, mahirap gamitin ang base na ito dahil sa Djibouti, kung titingnan mo. Nandyan ang base ng China, pero nandun din ang lahat ng base ng mga kanuranin na mas malalaki pa at higit sa lahat, ang Djibouti mismo. Halos imposible masupplyan ito sa senaryo ng digmaan mula sa panig ng China. Wala rin itong paliparan na sapat ang haba para mapalapag ang malalaking eroplano at wala rin itong mahahalagang depensa, kaya bukod sa maliit na base na ito. Kailangan magpadala ng China ng isang task force ng hukbong dagat mula sa sarili nitong katubigan at patuloy itong supplyan gamit ang kanilang mga barko ng supply. Pero sa madaling salita, ito ay napakalimitado. Kaya, kung siya bilang, hindi lang makabago ang mga barkong pandigma ng China, marami na rin sila ngayon. Wala silang sapat na supply ships para mag-operate ng matagal at malayo mula sa sarili nilang karagatan. Sa madaling salita, ano kaya ang maaari nating tantiyahin na kayang gawin ng China sa malapit na hinaharap kung sakali kahit na hindi naman nila ito gagawin? Malamang, kung gusto nilang magbanta ng military intervention, ang kaya lang nila ay suportahan ito based sa kakayahan ng mga barkong pang-supply nila. Malamang 2 o 3 maliit na grupo lang ng mga fighter jets, tropa, destroyer at frigate, napakakaunti kung US Navy ang kalaban. Kasama pa ang lahat ng mga kaalyado at ang buong suporta ng mga base sa madaling salita ng koalisyon. Kaya dapat tandaan ito tungkol sa China sa usaping militar. Hindi rin niya pwedeng gamitin ang barahang yun doon. Babalikan ko ang sinabi ni Kapitini kanina. Ang katotohanan nga sa ganitong sitwasyon siya ngayon ay nangangahulugan na hindi naisip ng China na gamitin ang barahang ito. Dati, bumuo sila ng malakas na hukbong dagat sa Pasipiko. Ngunit, hindi ito para magproyekto ng kapangyarihan sa ibang mga karagatan. Kaya ito rin ay isang bagay na dapat isaalang-alang at para tapusin tungkol sa China. May isang kawili-wiling detalye, kumbaga, na medyo kakaiba. Lumabas ito nitong mga nakaraang araw o nitong mga huling araw. Sa wakas, may bagong sandatang Chino nang ginagamit sa sigalot na ito. Nakakatawa talaga. Lumabas ang isang larawan ng sandatang Chino na ito na isa sa mga prototype ng mga anti-drone laser defense na ginawa ng China nitong mga nakaraang taon.
Wala pang lumalabas na larawan ng sistemang ito na gamit ng Iran. Pero sa United Arab Emirates, sa madaling salita, lumabas na bumili ang UAE ng ilan at sinusubukan o ginagamit nila ito laban sa Iran sa sigalot na ito. Kaya pati ito ay mapapaisip sa inyo na Ang pinakatotoo at sabihin na nating kinetic na tulong na nahuli, hindi ito galing sa panig ng Iran. hindi totoo na wala talaga silang ginagawa. Sa ibig sabihin, ang Iran, kumbaga, ibig sabihin ng Sina, kasama ang Iran, ay nagbibigay ng mga bahagi para sa industriya. Siyempre, nakikipagkalakalan sila. At isa rin sa mga barko ng Estados Unidos, mga barko pasensya na ininspeksyon ng Estados Unidos sa naval blockade. Mukhang may laman itong mga bahaging Chino para sa paggawa ng mga misil. Kaya hindi totoo na wala talaga silang ginagawa. Pero gaya ng nakikita ninyo, hindi ito ugali ng isang superpower na gustong makipagdigmaan. Ayan, at tapusin ko talaga sa isa pang bagay, isa pang usapin na sa tingin ko ay interesante. Kasi napag-usapan natin kanina kung paano yung pagkakaiba, kumbaga, ng imahe na lumalabas mula sa sigalot na ito sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan. Ibig sabihin, ang China na parang medyo hindi ganong sangkot, pero isa pa rin kapangyarihang tila siyang pinakamatino sa lahat, mukhang ganon. Hindi niya pinapalala ang sitwasyon, nananatili lang siya sa kanyang posisyon, at hindi umaatake sa kabilang panig na yon, ang Estados Unidos. Napag-usapan natin na una sa lahat ay isang kahihiyal sa militar, dahil isa itong kapangyarihan na may ganong antas at gastusin sa larangan ng militar, tulad ng ginagawa ng Estados Unidos. Hindi ito inaasahan ng marami. Pero higit sa lahat, napag-usapan natin ng tama sa tingin ko, ang pagkawala ng kredibilidad ng tinatawag na dapat ay global na superpower, ang global na pulis. O kahit na mula rin sa pananaw ng pandaigdigang ekonomiya, siya nabibigay ng garantiya ng kaayusan at kasaganaan ang pandaigdigang ekonomiya. Sa dami ng issue sa kredibilidad, may isang mahalagang hindi nabanggit na yung gabi na nakikita nyo rin. Mumiti ako, pero sa totoo lang, wala namang nakakatawa. Ibig kong sabihin, sa dami ng mga pasabog ni Trump nitong mga nakaraang panahon, may linggo na medyo kakaiba. Nabanggit natin sa tingin ko ang pangalan ng Project Freedom kanina. Ibig sabihin, nung nakaraang linggo, sa pagitan ng Linggo at Lunes. Nag-post si Trump ng post sa kanyang social media kung saan sinabi niya na sinisimulan niya ang umano'y Project Freedom. Ibig sabihin, sa madaling salita, binibigyan niya ng pahintulot ang mga komersyal na barko ng napakaraming bansa na naipit sa Golpo. Gaya ng may isip ninyo, pati na rin ang isang trahedyang makatao dahil nandyan lahat ng mga tripulante sa mga barkong yun na naipit. Sa madaling salita, sinabi niya na mula Lunes ay maaari nang magsimula. Bahagi ang binubuksan muli ang Ormuz para mapabilis ang paglabas ng mga barkong pangkalakal. Sa madaling salita, hinihikayat ang isang pagtatangkang lampasan ng harang ng Iran at inilalahat pa ito bilang isang uri ng kasunduang naabot kasama ang Iran. Kaya hindi naman niya sinabing susubukan natin, punta tayo, lalaban tayo. Siguro dahil si Trump ay madalas magsalita ng kung ano-ano at linggo-linggo ay may sinasabi, kaya hindi ito masyadong naging maingay. Para sa akin, isa pa itong malaking palatandaan ng sobrang hindi mapagkakatiwala. Ibig kong sabihin, kung titingnan natin kung anong nangyari, kahit isang oras bago pa siya mag-post, ibig sabihin, siguradong inihanda na niya ang hakbang na ito, kahit isang oras bago siya mag-post. May isang barkong pangkalakal na nagtangkang dumaan sa Ormuz sa panig na sinasabi ni Trump na magkakaroon ng bagong koridor. At ito ay tinamaan ng mga Iranian. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan din ito ng ibang barkong pangkalakal. 3 pang barko ang tinamaan, 2 tinamaan habang sinusubukan nilang dumaan at 2 pa malapit sa baybayin ng United Arab Emirates. Sa madaling salita, hindi lang tumutol ang Iran, kundi natamaan pa nila ang mga barkong sumubok gawin ang sinabi ni Trump na pwedeng gawin. Sinabi rin ni Trump na mag-e-escort at magpoprotekta ang hukbong dagat ng Estados Unidos sa mga barkong ito. Ngunit hindi ito gumana ng sinubukan nila. Sa lahat ng ito, ang tanging nagtagumpay na elemento, masasabi nating Amerikano sa Project Freedom hanggang ngayon, ay ang pagpasok. Pero kahit dito, hindi rin ito 100%. Tila ay 2 Amerikanong destroyer ang habang sinusubukang makalabas ng mga barkong pangtalakal ay pumasok sa Golpo at hanggang ngayon ay naroon pa rin.
Isang maliit na paglilinaw lang, kung papayagan mo, tungkol dito sa usapin ng kami ang mag-e-escort sa inyo. Hindi sinabi ng hukbong dagat ng Estados Unidos na sila ang mag-e-escort sa inyo. Nagalok sila ng isang uri ng payong na may katamtaman hanggang malawak na saklaw na inaalok ng mga eroplano ng kontrol sa pamamagitan ng satellite at sa dagat, pati na rin ng ilang mga helicopter laban sa maliliit na bangka. Ito at ang rekomendasyon na manatili malapit sa baybayin ng Oman upang maiwasan ang mga mina. Ito ang alok ng Estados Unidos, wala silang inalok na mag-escort sa barko. Ang sabi nila, tingnan ninyo, ginagarantiya namin ang ganitong uri ng payong na dapat gumana sa teorya. Sa puntong ito, nasa inyo na mga may-ari ng barko at pangalawa, mga kapitan ng barko, kung sapat na ba ang iniaalok namin para makaalis kayo sa panganib o hindi. Ang malaking patalastas ay tapos na. Ginagawa namin ito, hindi para lusutan ng blockade na kami rin ang naglagay, kundi para bigyang pagkakataon ang mga tripulante na makakain, makainom at makabalik sa normal na buhay bilang makataong hakbang. Sumagot ng oo ang mga may-ari ng barko at kapitan sa Golpo. Masaya sila at isa sa alang-alang ito, ipapaalam din nila. Dahil halos wala talagang sumeryoso sa alok pagdating sa seguridad ng paglalayag para sa maikling bahagi ng dagat na yon. Yung ilang talagang sineryoso ito, nabanggit mo, ano nangyari sa kanila? Sabihin na natin ito ay isang plano na mismong hukbong dagat ng Estados Unidos ang nagsabi. Tingnan ninyo, hindi namin kayang i-escort ang kahit sino papasok. Ormo, pasensya na sa pagsingit. Hindi, sa totoo lang nakatulog kasi mali yata alala ko kaya binalikan ko yung tweet. Sa totoo lang, baka sobra lang akong optimistiko kasi sabi niya, tutulungan namin kayo makalabas sa ganitong sakuna. Sa madaling salita, Kaya parang sinasabi niya na ipapakita namin ang daan pero kayong mauuna. Tama. Pakinggan mo ang boses, lumapit ka, ako yung kumakaway ng braso sa labas ng minefield. Ako yon. sabi nga, lahat ng barkong tinamaan ay mukhang doon talaga tinamaan sa rutang malapit sa Oman na itinuro nila. Kaya, isa na namang malaking galaw. At isa pang bagay na bahagyang pinagkakasunduan ng mga Iranian at mga Amerikano ay yung dalawang destroyer ng Navy ay mukhang hindi naman talaga tinamaan. Wala tayong ebidensya na tinamaan sila ng mga Iranian, pero parang sila ay naging target. Ibig sabihin, sinasabi ng mga Amerikano na pumasok sila, syempre sa isang maluwalhating paraan, dinala ng mga helicopter sa ilalim ng putok ng kalaban at nagtagumpay sila. Pero sinabi rin ng mga Iranian na binigyan nila ng warning shots ang mga iyon. Kaya dito rin, mahirap malaman ng totoo, pero malamang ay talagang nakapasok sila. Nakakita ko ng satellite image ng tila yung dalawang destroyer sa Golpo kinabukasan. Medyo hindi malinaw dahil mababa ang resolution, pero base sa haba, posible sila yon kahit di sigurado. Lahat ng ito, itong pangyayaring ito, si Trump ay nag-post pa ulit at sinabing hindi. Dahil hiniling ito ng Pakistan, naging maganda ang takbo ng negosasyon. Ititigil natin ito dahil hindi malinaw ang dahilan, ngunit ang totoo ay sagabal ito sa negosasyon. Malinaw na ito, sabihin na natin, ang pinakahuli sa isang banda, ang pinakahuling pangyayari kay Trump na yung linggo. Siguro, Diyos ko. Habang nasasalita tayo, maaring may iba pang nangyayari, pero isa na naman itong malaking dago. Eto, nakikita ninyo ang satellite image, yun dapat ang isa sa dalawang destroyer, gaya ng makikita sa nakakatakot na larawang ito. Ito ang mga libreng satellite tulad ng Sentinel, kapaki-pakinabang dahil accessible at madalas dumaan. Maiintindihan mo ito sa haba dahil may scale. Pwede mong kalkulahin gaano kahaba ang barko at alam mo naman ang haba ng mga Amerikanong destroyer. Ganon, pwede mong alisin ang ibang posibilidad. Siyempre, sa ganitong kalidad, hindi ka sigurado, lalo na mas mababa pa ito kaysa karaniwan. Talagang nakakaawa, pero sa tingin ko, nagbibigay pa rin ito ng magandang palatandaan. Ayan, at sinasabi ko nga, para tapusin. Kaya muli, si Trump ay nagbigay ng pahiwatig sa ilan na, gaya ng sinabi niya, sa pangkalahatan. Sa kabutihang palad, kaunti lang ang naniwala sa kanya at sila lang ang napahamak. Meron ding isang barkong container ng Pransya na tinamaan. Sa ikalawang pagkakataon, di ko alam kung may nakalimutan pa sila. Sabi ni Trump na ang blockade ay maaring lampasan at nangyari na ito ilang linggo na ang nakalipas.
Naalala ko, napag-usapan na natin ito. Nangyari na ito dati kung saan si Trump ay nag-tweet na parang nagpapahiwatig ulit na pwedeng lampasan ng blockade. Pati ang Iran ay umatake, nagtaboy at nagbanta sa mga barko. Kaya ang tanong ko ngayon, ano man ang sabihin ni Trump mula ngayon, Paano mo mapagkakatiwalaan sa antas ng diplomasya at pati na rin sa antas ng mga kumpanyang pangkalakalan kahit kaunti lang ang sinasabi niya? Sa katunayan, balita, 1 minuto pa lang ang nakalipas, alas 22, 29 na ngayon. At ito ay nailathala nung alas 22:28. Hindi pa tayo malayo, pero wala pang kasunduan. Iyan ang iniulat ng Axios, batay sa mga source mula sa White House. Umasa ang gobyerno na magkakaroon ng diplomatikong pagbabago bago matapos ang pagbisita ni Trump sa China sa susunod na Biyernes. Pagkatapos ay nagbabago sila siguro, hindi ko alam. Kung sa petsang iyon ay wala pang naabot na kasunduan, maaaring pag-isipang muli ng Pangulo ang pag-utos ng aksyong militar ayon sa mga pinagkukunan. Hindi ko alam. Siguro ito na ang 86 na pagpapaliban ng isang pag-atake. Kaya parang normal na lang din itong pagpapaliban. Hindi, kasi kung magbabluff ka gamit ang banta ng militar, hindi mo pwedeng gawin yon ng paulit-ulit kasi mawawala talaga ang kredibilidad mo. Tapos isipin pa natin, bukod pa dyan, kung ngayon nakita natin na ilang beses na kapag may digmaan, sabihin na nating matindi ang labanan. Ilang buwan na nakalipas, ilang beses na nating narinig mula sa mga source na Israeli o Amerikano na halos nawasak na raw nila ang karamihan sa missile, launcher at sandata ng Iran. Pero hindi naman talaga nangyari yon. Pero hindi naman sa ganung antas. Kaya nga kanina lang, nabasa ko pa nga ang isang artikulo mula sa isang pahayagang Amerikano na sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung alin, pero isa yun sa mga pangunahing diaryo. Ayon pa doon, bumabaraw sa 20% o ganun ang bahagdan ng mga launcher na nawasak. Kaya nga, sinasabi nilang malaking bahagi ng arsenal ng Iran ay naayos muli. Pero lahat ng ito, para sabihin na kahit na may isang pag-atake, hindi ko sinasabing sorpresa, pero isang pag-atake na medyo biglaan o sabay-sabay, isipin mo na lang kung may mangyaring pag-atake bukas. Pagkatapos ng lahat ng mga babalang ito at lahat ng oras na ito para maghanda, siguradong handang-handa ang Iran. Kaunti na lang ang pwedeng bombahin maliban na lang sa mga bagay na hindi mo talaga maitago. May inilipat na nila ang lahat, mailalayo na nila ang mga bagay na pwedeng ilipat, maitago na nila, at maibabalik ulit sa pwesto. Mapapansin din niya sa mga nakaraang labanan kung saan siya mahina. Kung saan mas kaunti, kung saan halimbawa mas nakakagawa ng mas maraming pag-atake ang mga Amerikano gamit ang kanilang eroplano, at kung saan mas kaunti ang naabot ng lahat ng mga isyung ito. Sa mga nagdaang linggo, puro paghahanda para sa ikalawang yugto ng labanan ng ginagawa ng militar ng Iran. At mahirap isipin na mas kulang ang paghahanda nila ngayon kaysa nung una. Gumagawa rin sila ng isa pang mahalagang bagay. Pinapabuti nila ang proseso ng pagtukoy ng target. Ibig sabihin, ito ay para sa depensa, kung paano sila magtatago o magpoprotekta mula sa posibleng tama. Ang ikalawang bahagi ay kung paano sila makakatama sa mga puntong pinakamasakit. Batay sa karanasan nila ngayong buwan ng digmaan, ano ang naging mali? Anong misael ang mas mainam gamitin o hindi dapat ginamit? Siguro, mas mabuting 3 ang ipadala kaysa 2. Lahat ng natutunan sa panahong ito at ang pagpipino, ang pagpapahusay, marahil proseso ng pagtukoy ng mga target base sa estratehikong kahinaan. Ibig sabihin, maaaring pinino nila ang plano na sabihin, sige, sa palagay ninyo, kung sasailalim natin ang Israel sa isang malawakang pag-atake, talaga bang kaya sa loob ng 4 na araw? Na winawasa, halimbawa, ang pantalan ng Haifa, dito ang mga desalination plant at ang 2 refinery na meron sila. Ibig sabihin, magfo-focus tayo kung gaano katagal kakayanin at tatagal ang estado. Yun ang punto ko. Malaki ang naitulong ng buwang ito para gumawa ng mga plano, mga planong batay sa totoong karanasan. Hindi yung mga naranasan lang nung 1 taon. Maturate, 1 mese e mezzo fa. Kaya may bahagi rin na espada, hindi lang puro kalasag. Totoo yan sa isang banda. Sinasabi madalas na ang bawat hukbo ay handa para sa nakaraang digmaan. Pero ngayon, ito na ang kasalukuyang digmaan. Kung magsisimula ulit na yon, handa na silang lumaban sa digmaan na mas mahusay. Taglay pa rin ang parehong katanghian gaya noong 2 buwan ang nakalipas.
Sa tingin ko, konektado ito sa napag-usapan natin. Simula na ng live. Ibig sabihin, isipin nyo ang papel ng lahat ng satellite intelligence sa pinag-aralan ng mga Iranian nitong mga buwan. Ibig sabihin, alamin kung saan mas madalas dumaan ng mga missile o drone attacks, halimbawa, at kung saan hindi na sulit gawin yon sa ganung paraan. Kung halimbawa, ang isang depensang antibalistiko ay nagpakita na, sabihin na natin, naging napaka-epektibo ang depensa ng Israel. Siya nga pala, isang pagbati sa puso ng general. Kung epektibo ang depensa laban sa ilang medium-range missile, maaaring magpasya ang Iran na huwag gamitin ang mga iyon sa ganong target at ilan na lang sa iba. Sa kabilang banda, kung ang depensa ay napatunayang hindi masyadong epektibo laban sa, sa mga mura, Imbes na ubusin ng Iran ang kakaunting mamahaling ballistic missile, maaaring gamitin na lang nila ang mga suicide drone. Alam nilang iyon lang ang depensa ng kalaban. Kaya may ganitong kalkulasyon. Isa pa, maaaring napansin nila ito based sa karanasan. Sa anong layo natin ilalagay ng grupo ng mga aircraft carrier ng Estados Unidos? madalas natutukoy at agad pinapabagsak ang drone mong ginagamit sa reconnaissance kahit ilang 10 kilometro ang layo. Magagamit mo ang impormasyong ito para malaman kung gaano ka dapat mangahas sa reconnaissance at kung gaano ka dapat manatiling nakasilong. Sa madaling salita, alam ninyo na maraming issue rito. Tingnan natin Daniele at Giuseppe kung may mga gastos sa digmaang ito, pinag-uusapan ito sa Amerika. Bukod pa sa krisis pang ekonomi na nililikan nito, kundi pati na rin ang totoong gastos mismo. Buhay pa ako dahil alam mo nagkaroon ng pagdinig at PP at ang team ni Trump ay hindi man lang nakapagbigay ng budget o pangtatantya. Tama yan. Kanina binanggit ko ang isang halaga na siguradong tumaas na. Pero nung nakaraang linggo ay tinatayang nasa 25 bilyong dolyar pa lang para sa mga armas at iba pa. At tungkol dito, isang punto rin ito na binibigang diin sa Washington. Binanggit din ito ni Kapitini kanina. Hindi ka lang gumastos ng maraming pera, kundi naubos mo pa. May nagsasabi na 40% ng impact ng mga missile ng Estados Unidos ng Amerika ang nagamit na at hindi basta-basta mapapalitan sa loob lang ng ilang buwan. Parang yung sinasabi ni George R. Faras tungkol sa mga balon ng langis, kailangan talaga ng mahabang panahon, syempre. Ang mga Tsino ang unang nagbilang kung ilang misil ang ginamit ng Amerikano laban sa Iran. Dahil habang mas marami ang ginagamit ng mga Amerikano laban sa Iran, mas kaunti ang magagamit nila para protektahan ng Taiwan sa hinaharap. Kaya iyan ang isang punto. Ang usapan tungkol sa gastos ay malinaw dahil may pressure ka. Ito ay isang bagay na agad naiintindihan ng mga sumusubaybay sa parabellum. May pressure mula sa lipunang Amerikano. Hindi dahil hindi siya nananalo sa Iran, kundi dahil tumataas ang halaga ng pamumuhay para sa isang tao na hindi alam kung nasaan ang Canada, lalo pa ang Iran. At kaya naman, ang pressure mula sa lipunan nitong mga nakaraang araw ay nararamdaman ng ilang miyembro ng mga Republikano sa parlamento. Malamang nakita nyo na kamakailan nakaroon ng bagong pagpupulong si Trump kasama sila. Sa pagpupulong na yon, inulit niya ang sinabi niya noong Enero. Ibig sabihin, inamin niya ito. Bumoto sa Estados Unidos ng Amerika, natalo tayo sa kamara-kamara. Pero kaninang umaga, may isang napaka-interesanteng pagsusuri sa Washington Post na nagsasabing, sa ngayon, nanganganib din silang matalo sa Senado. Na hindi lang ibig sabihin ay isang dagok sa politika, ibig sabihin nito ay mayroong makukulong. Ibig sabihin na sa isang sitwasyon tayo kung saan ang lipunang Amerikano sa antas ng politika ay naging mas malupit sa puntong. Si Trump ay sinusubukang ipakulong ang dating direktor ng FBI, ng CIA at iba pa. Huwag mag-alala dahil kung manalo ang kabilang panig na minorya, hindi na nila ito patatawarin. Ibig sabihin, nag-ipon siya ng maraming sama ng loob
lalo na sa Washington. Ang Washington ay may libu-libong dating kasamahan ni Capitini, libu-libong general ng Pentagon, mga opisyal ng FBI, ng CIA na naging bahagi noon. Mga 300,000 na empleyado ng federal ang natanggal sa trabaho noong nakaraang taon sa Damasco, pero lalo na sa Washington, punong-puno ng matataas na opisyal na basta na lang pinaalis at na yon ay sabik na makadante. Kung matalo sila sa halalan ng mga Republikano, siguradong talo sila ngayon. Kaya nagsisimula ng marinig, lalo na tungkol sa isyung binanggit mo na gastos ng digmaan, nagsisimula ng marinig ito lalo na sa ilang podcast sa Amerika. Yung usapan ng karaniwang botanteng Amerikano na nagsasabing, sandali lang tinapyasan nyo ang serbisyong pangkalusugan, pero nangako kayo kasi ito ang mahalaga sa kahit sinong tao, pero sinabi nyo na ang mga gamot sa Amerika na may mataas na presyo. Nakakahiya, sabihin na nating nakakahiya kumpara sa ibang bansa at hindi totoo ang sinasabi nyong mataas na interes. Tapos sinira nyo pa yung kaunting industriya ng sasakyan, ng Tesla at iba pa na nakikipagkumpetensya sa mga Chino. Malaking tulong sana ngayon kung may sarili akong dekuryenteng sasakyan. Ibinabalik nyo ako sa fossil fuel kaya tinanggal nyo ang Amerika sa kompetisyon. Nagbubukas kayo ng daan para sa mga Chino habang iniiwan ng Amerikano na magdusa sa fossil fuel na lalong nagmamahal at lalong nagpaparumi. At sinasabi mo, kapalit ng ano kaya ginawa ito ng administrasyong Trump? Malinaw nito ang mga nakaraang araw na ang tanong na madali namang mahulaan. Habang papalapit ang midterm, lalong nagtatanong ang publiko ng Amerika sa kanilang mga kinatawan. Sa usaping ito tungkol sa digmaan sa Iran, saan ba ninyo gusto makarating? Malinaw, hindi pa natin ito napag-uusapan. Pero pati itong pagbisita ni Rubio sa Papa. Mag-ingat kayo dahil sa mga survey, noong ininsulto ni Trump ang Papa kamakailan, 2 katlo, pati na ng mga Republican ang nagsabi sa kanya na, sira ulo ka, mga Amerikano mismo ang nagsabi, hindi kung sino lang. Ibig sabihin, may sugat sa lipunan ng Amerikano ngayon tungkol sa ekonomiya. Pero pati na rin sa mismong lapit ni Trump. Baka nakita nyo na binuksan na ang unang kaliparan sa Florida na ipinangalan sa kanya. Pero yon pa lang ang una kasi ano pa ang ginawa niya? Hiniling din niyang palitan ang pangalan ng Dallas Airport at Penn Station sa New York. Sabi niya, kung hindi ko kayo bibigyan ng federal na pondo. Kaya naunawaan mong paulit-ulit lang araw-araw. Ang ekonomiya, gaya sa ibang bansa, ang nagpapabago ng buhay. Anong gagawin ng kipot ng Ormuz? Ang kipot ng Ormuz. Dahil maminis ba natin yon? Napaka-interesante ng usapin tungkol sa mga bala, lalo na sa usapin ng procurement. Kasi nung sumiklab ang digmaan sa Ukraine, doon nagsimula ang gulo. Noong Oktubre 2023. Sa Gaza Strip, ang pangunahing inaalala ng lahat ng mga think tank ay hindi kayang pamahalaan ng Amerika ang dalawang labanan na may katamtamang tindi. At kaya mahirap mag-supply sa dalawang front. Ito mismo ang gustong iwasan ng mabilisang mga interbensyon, pati na rin ng mga koalisyon. Ang pagtulong sa mga Israeli laban sa mga pag-atake ng Iran ay ginawa talaga para sabiing tapusin na dito, tutulungan namin kayo ng ilang beses. Pero tama na bata. Tigilan na ang laro. Dahil hindi naman natin pwedeng gawin ang mga intervensyong ito ng paulit-ulit mapakailanman, di ba? Naniniwala ko ito rin na isa sa dahilan kung bakit ang mga Israeli Laban sa Iran, parang sinasabi nila, hindi ninyo kami kailangang alagaan habang buhay. Bigyan natin sila ng isang napakalakas sa suntok at patumbayan sila para hindi na ninyo kami kailangang alagaan sa tuwing mapapasa silang umatake sa amin. Pero ang nangyari, kabaliktaran ang naging epekto. Meron ka mga Europeo na naglalaan ng pera para bumili ng armas mula sa Amerika para suportahan ng mga Ukranyano. At ngayon meron ka na rin. Isang labanan na gumamit ng napakaraming Tomahawk, Rams, mga misil at Patriot. Kaya eksaktong yung dalawang senaryo na ayaw mo, ikaw mismo ang lumika. At least, yun ang pinag-uusapan sa 23.
Idadagdag ko lang, may dalawang punto na pwede natin iugnay sa sinabi ni Giorgio Alfaras. Sa loob ng 2 buwan, nagawa ng administrasyon ni Trump na maubos ang mga strategic reserves. Dahil isa sa mga problemang ipinaliwanag ni Alfaras ay totoo na pati tayo ay binebentahan ng mga Amerikano ng enerhiya. Pero totoo rin na, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, kung may 100 milyong bariles ka, hindi ibig sabihin na parang may magic wand ka na agad-agad mong magagamit. Kapag mas marami kang binebenta kaysa napoproduce, nababawasan yon, pati bala. Kaya yung dalawang bagay na sinasabi ninyo ay magkasama o magkaugnay. At may isang investigasyon na lumabas ngayong umaga sa Financial Times tungkol mismo sa isyu ng armas para sa mga Europeo. Ibig sabihin, kapag wala ka ng mga supply na ipinangako mo, halimbawa sa mga Aleman, nagkakaroon ng problema na iniiwan ang Europa na may butas sa depensa sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Sa puntong yon, nakakaroon ng reaksyong politikal. Mirko, ibig sabihin, ang mga politiko sa Europa ngayon ay kumbaga nahihirapan. Pero ang pinsala sa reputasyon at kredibilidad ng Estados Unidos ng Amerika, kahit gaano pa man ang pag-aalala ng Europa, ay mapipilitang mag-organisa ang mga politiko sa Europa, Hapon, Timog Korea at Australia ng hiwalay sa mga Amerikano. Kahit sa hinaharap, kahit sino pa ang maging presidente ng Estados Unidos ng Amerika, ito ang mahalagang punto. Sa pagkakataong ito, hindi na basta-basta na kapag nagpalit ng presidente, babalik na lang sa dating normal, hindi na tayo makakabalik sa dati. Ang pinsala ng paglipat mula sa pagiging imperyo tungo sa pagiging malaking kapangyarihan, sa tingin ko ay naging struktural na. Pero sa pinakamagandang kaso, tatagal pa ito ng susunod na 20 taon. Olo, ikaw na ang magtatapos, gaya na napag-usapan natin kanina sa teleponyo. Posible bang lahat ng ito? Hindi pa ba sapat ang digmaan sa Ukraina? Ang krisis na ito at mga kilos ni Trump, tulad ng pag-atras o bantang pag-atras, ay hindi naman nila kayang gawin mula sa logistika, estratiya at operasyon. Pero kunwari ginagawa niya ito ng dahan-dahan, unti-unti niyang pinipilit ang mga politiko kahit na may digmaan sa Ukraina. Nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsimulang kumilos pagdating sa paglikha ng isang puwersang Europeo. Dahil nakita na natin ang mga unang mahinang palatandaan, napakamahiyain, isang puwersa ng koalisyon sa paligid ng Cyprus. Ang Portugal ay kahit papaano ay nagsagawa ng pagpapatala para sa lahat ng maaring maging mga sundalo sa hinaharap. Ganon din pagdating sa Alemanya, kaya pati na rin, sabihin na natin sa pagpapakilala ng diskusyon tungkol sa pangangailangang militar sa loob ng mga bansa na 5 o 6 na taon na nakalipas, ay itinuturing na isang kalapastanganan. Kahit ang simpleng pag-usapan lang ang tungkol sa isang mobilisasyon, kahit na iniisip pa lang mga auxiliary forces o mga bagay na ganon. Iminumungkahi ko na igawad ang parangal na Carlo Magno kay Donald Trump. Alam nyo, ito ang parangal na kinikilala ang mga nagkaroon ng natatanging ambag para sa Unyong Europeo. Dahil ang nagawa ni Trump, kaugnay ng Unyong Europeo, ay hindi pa nagawa dati. Ayon kay Daniele Moro, wala pang taong tuluyang nag-alis ng lahat ng katiyakan. Tinanggal na ito at hindi na may babalik. Hindi ito parang basta hinihintay na lumipas ang gabi. At higit sa lahat, nakumbinsin nito ang namumunong ure. Sa loob ng isang tiyak na panahon, sabihin na natin kalahati ng digmaan sa Ukraine, noong nagkakaroon ng paglipat mula kay Biden papunta kay Trump, ang pamunuan ng Europa ay tila umasa na, sige lang, aalis din naman si Trump at babalik din sa dati ang lahat. Babalik tayo sa mga dinamika, sa mga panahon, sa mga hinihingi na nakasanayan na natin. Sabihin na natin oo, kasi pwede rin naman natin hindi panindigan ang bagay na ito. Ngayon, malinaw na nagbago na ang ganitong pag-uugali dahil napagtanto na nila ang sinasabi ni Daniele kanina. Tingnan niyo, pag natapos na si Trump, hindi na tayo babalik sa dati, kundi sa mas magalang, kalmado at siguro mas relaxed na paraan. Tungkol sa ganitong uri ng ugnayan sa Estados Unidos. Ang problema ay ang ating mga namumunong uri ay hindi hinubog para humarap sa mga emerhensya at lalo na
hindi sila hinubog para humarap sa mga emerhensya na ganito kataas ang antas. Ibig sabihin, nagpapasya tayong ilipat ang malaking bahagi ng budget ng mga estado. Dahil natatandaan ko, ang Unyong Europeo ay isang kasunduang interstatale. Yun. Hindi ito isang estado na nagpapasya kung saan mag-i-invest o saan ilalagay ang pondo. Kaya dapat nating hilingin sa lahat ng estado sa Europa na maglaan ng malaking bahagi ng kanilang GDP para sa muling pag-armas. Makatuwiran lang na iniisip din ng ating mga namumunong uri na kailangan pa silang muling ihalal at humarap sa eleksyon. At ito ay para sa panloob na bahagi ng politika. Pero ang igit na kulang ay wala tayong ideya kung ano ang dapat gawin na may kailangang gawin. Nagkakasundo sila kapag tinanong, oo, pero anong gagawin natin? At sila, dito nagsisimula ang kaguluhan. Dahil simula pa lang sa pagtukoy ng banta ng isang bantaman o ng serye ng mga banta na kapani-paniwala para sa buong Europa. Mula sa mga hangganan nito sa Federasyon ng Rusya hanggang sa mga hangganan nito sa Atlantiko. Ano ang mga tunay na banta na mapapahina sa katatagan ng Europa na kulang sa proteksyon mula sa Estados Unidos sa susunod na 20, 30, 40 taon? Magandang tanong yan dahil depende sa sagot mo sa tanong na ito kung ano ang mga magiging banta. Dito nabubuo ang mga doktrina. Ibig sabihin kung paano natutukoy ang mga banta at kung anong gagamitin para rito. Ibig sabihin ano ang patakarang industrial militar na magbibigay sa Europa ng kagamitan para maisakatuparan ang doktrinang kailangan laban sa mga banta. Ito ang lohikal na proseso, ngunit hindi pa ito nangyayari. Na bukod pa sa darating, ay parang nakakakita ka ng manok na tumatakbo. Isang manok na walang ulo na tumatakbo kung saan-saan at hindi alam ang gagawin. Alam nating may dapat gawin, pero walang nakakaalam kung ano ito. Sinisipa na tayo sa puwet, Paolo, pero wala, tama ka. Sinisipa na talaga tayo sa puwet. Nasyang namumuno, pero puwet pa rin. Ibig kong sabihin, kasi kapag walang utak, tinatamaan mo na lang yung tanging bahagi na ginagamit nila sa pag-iisip. Kaya doon na lang sila nag-iisip gamit pa yung bahagi niyon. Sipa-sipain mo pa sila, isipin mo na lang. Ang gulo talaga. Ang problema ay magiging seryoso para sa ating mga Europeo. Tayo mga mamamayan ng iba't ibang bansa sa Europa. Dahil ang tanong na ibabato sa atin ay, mga kaibigan, pumili tayo ng isang tao na may alam talaga. Ibig sabihin, yung may kakayahang magpatakbo ng isang proseso. Tapos na ang panahon ng, tingnan muna, gawin mamaya, pag-iisipan pa. Hindi na natin kontrolado ito. Kaya kailangan natin humanap ng isang tao na kayang paunlarin ang proseso. Hindi lang naman tayo ang nagsasalita tungkol sa mga Pranses, Aleman, Ingles at Espanyol. At mayroon tayong mga tao na kayang gawin ito, na may ideya. Kahit ano pa man, sa kabilang banda, meron tayong patunay kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Naalala niyo ba yung telekronika tungkol kay Copy, yung lalaking mag-isa sa unahan? Ayan, Fausto Copy ang pangalan niya. Bagay na bagay yan sa pagbibisikleta at naging alamat ito. Ginawa itong sistema ng pamumuno ni Trump na hindi gumagana dahil ito ay isang napaka-komplikadong sistema, isang superpower. Para mo yun ng mga estado na magkakaiba at komplikado, gaya ng Europa. Hindi pwede, hindi ito gumagana kung may isang tao lang ang namumuno na sa proseso. Para manatiling siya lang ang namumuno, ay tuluyang pinutol ang buong estruktura ng kaalaman, ng kakayahan, ng alaala at pati ng mga ideya na nagpapahintulot sa isang komplikadong estado na kumilos ng mabagal, ngunit sa mga direksyong may intindihan. May isang tao tayong nag-iisip parang emperador ni Petrolini. Sinasabing magaling siya kahit walang sinasabi at yon ang kanyang layunin. Pero hindi gumagana ang sistemang ito. Dahil ang malalaking masa ay nangangailangan ng mga komplikadong proyekto at kapiyakan. Mga komplikadong proyekto na nangangailangan ng mga dekada bago maisakatuparan kung magpapasya kang bumitaw sa layunin.
Isa itong proseso na nagsisimula sa Europa, isang proseso na nagsisimula ngayon at magtatapos makalipas ang 40 taon. Kung gusto mong gawin ang isang bagay para sa sarili mo, ang pagsasara. Ang Europa ay kumikilos mula sa pananaw ng ekonomiya, lumiliha ito ng mga kasangkapan para pamahalaan ang krisis pagkatapos ng krisis pagkatapos ng krisis. O nabubuhay na lang ba tayo araw-araw? Nakikita mo ba ito? Naghahanda siya na maaring simulaan ng isang proyekto, sabihin na lang natin. Ibig sabihin, pinag-uusapan pa lang ang simulaan ng isang proyekto. Mga paksa na hindi naman basta lumilitaw na lang. Ang kuno ministro ng Canada ang nagsabing nagbago na ang mundo at wala na ang imperyo kundi ang superpower na lang. Sumunod lumabas ang mga kilalang panukala ni Draghi at Letta. Hayaan na natin yon. Ang punto, pero puro mga senyales lang at senyales at senyales. Sa isang punto, nagsimula na ang pag-usapan na maaring bahagyang pumalit ang utang pampubliko ng Europa sa utang ng Amerika na talagang nasa masamang kalagayan. Ito ay para lumipat sa usaping pinansal, kaya may malalakas na senyales nito. Tama ang sinabi ni General na dekada talaga ang kailangan mula na mag-desisyon ka ang gawin ito. Hindi ganito para sa lahat. Sa hapon, ang krisis na ito ay malaking problema. May ibang bansa na mas marami silang kinadependehan. Pero para bumalik sa Europa, kailangan mong isipin na sabihin na natin ganito. Ang Europa ay naging mahina na. Dahil pagkatapos ng dalawang malalaking digmaan at pagtatayo ng estado sosyal, nawala na ang diwa ng pakikidigma. Nais mong gawin ang mga bagay na halimbawa sa ibang mga bansa ay mayroon pa, pero dito wala na. Sa Hapon, may mga bagay na pangkultura kapag napalitan mo na ang militarismo ng welfare state. Wala ka nang ganang hikayatin ng mga tao na magserbisyo sa militar o gumawa ng mga ganong bagay. Kaya may mga kultura na fenomena na mahirap at komplikado. Kaya hindi na rin basta magpapasa ang mga politiko sa isang kumpas ng maiwagang baston na muling mag-aarmas ang Europa. Isa sa 3 proyekto ni Draghi ay papasok sa mataas na teknolohiya, habang ng 2 pa ay magiging ecological. At kailangan mo rin, kaya dapat meron ka rin. Patawarin niyo ako sa biro, sa stoic. Ibig sabihin, kailangan nating magpasensya sa mahabang prosesong historikal na ganito at talagang maghintay. Kasi kung hindi, nakakahiya tayo. Ang Europa ay si Venus, hindi si Marte. Kakainin ng Estados Unidos pagkatapos, paano pa kaya ang mga Chino o mga Muslim? Kailangan nating maging detached at malaman na ang nangyayari ngayon ay malamang na kayang pamahalaan sa napakahabang panahon. Nakakaintriga na sa huli. Para magising ang Europa, hindi lang panlabas na kaaway ang kailangan, kundi pati kaibigang naging kaaway. Pareho nilang kinailangang maranasan ang dalawa. Sabihin natin hanggang kay Putin, sa unay nakatulong siya. Pero ang tunay na bida ay ang diva. Salamat sa lahat niyang gabi, si Eduardo Fontana ito. Nasa description ang mga sanggunian, tingnan kung gusto ninyo. May iba pa, tulad ni Daniele Moro na nakakakonekta kaya magagawa natin ito. Si Giorgio Arfaras para sa economic na paliwanag at si General Paolo Capitini na nagmadaling umuwi sa NEPI para lang dito. Kaya palagi nating nagagawa ang mga ito. Sa huli, magkikita tayo sa linggo. binabati ko rin ang maliit na pusa at ang maliit na pusang nakatingin sa camera. Sa tingin ko nagiging konting diva isang. County. Magandang gabi. Magandang gabi.